Morning, brother. Taga saan ka? Taga Cavite po, sir. Okay. Ano tanong mo, brother? Tatanong ko po ba, ano bang tama? Yung si God, si Jesus Christ o yung si Allah po? Yung totoong Diyos? Depende kung anong libro gamit mo. Depende kung anong libro gamit. Bible. Siyempre, dun sa magkabilang libro, tama yung magkabilang Diyos nila. Dun sa magkabilang libro. Pag Biblia Opo. binasa mo, tama si Jesus. Pero Anak kung- ng Diyos. Ganun. Pero parehas naman, Pero kung ano, parehas naman na merong ibig Jesus dun sabihin- sa magkabila eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Isa Isa. Quran. Oo, meron din sa Quran. Jesus sa Quran. Kasi kaso nga lang po, propeta lang po. Oo. Propeta lang po siya. Tapos hindi Jesus Eh, ang dun sa pangalan. Bible, God talaga. Hindi Jesus ang Paano po pangalan yan? sa Quran. Ang pangalan Isa, kung di ako nagkakamali. Si Isa. Isa nga po. Pero hindi nakalagay Jesus Christ. Wala naman nakalagay doon sa sura nila. Yung na pinako po siya, mga ganong kwento. Pero nakalagay sa Bible. Merong pinako. Ang pinako, si Judas. Wala po. Si Yahuda kung tawagin. Ganun po. Oo. Meron, in case hindi mo nabasa. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, magbasa kayo eh. Hindi na importante kung anong Pero, religion mo. ano kung pa ibig sabihin? reference Tama mo. po Dali, yan. hindi na importante kung anong religion mo, kung anong reference mo na pinagbabasihan mo, anong religion mo, that binasa mo libro nun. Bawa, kung Kristyanismo ka, basahin mo Biblia. Kung Islam ka, kung Muslim ka, basahin mo Quran. Ganun. Dali, punasan ko lang muna to. Marumi. Okay, kaya malinis. Pero kung ano po, kasi kasi ako ganun po, ba't ganun po yung nangyari, halimbawa, maraming asawa, ganyan. Tama po ba yan? Alin? Yung konsepto maraming asawa? Ba? Nangyari, okay lang ba yan? Kasi kung alam ko, nakalagay sa Bible. Kung Biblia pagbabatayan mo, hindi pinapayagan. Kung Quran ang pinagbabatayan mo, may mga perditions, may mga kondisyon na kailangan kang sundin para payagan ka. In case hindi nyo alam, it is a privilege. Hindi yan karapatan. Pribilehiyo yung pag-aasawa ng marami in case hindi niyo alam. Katulad halimbawa sa sa Quran. Diba? Sa Quran kasi kailangan sumasang-ayon muna lahat ng kondisyon sa iyo bago ka payagan ng Sharia law. Paano ka papayagan? Puta, isa pa nga lang yung asawa mo, hirap na hirap ka na sustentuhan. Di ba? Ganun yun. Irresponsable ka pa sa isa, papagdadalawahin ka pa. Di kawawa naman ngayon yung pangalawang asawa mo kung sakali man. Ganun yung konsepto. Hindi naman sa laula, in fairness naman sa Islam, sa pagkakaalam. Pero tama po ba yun? Tama po mag-aasawa ulit? Ito ang Tama ba problema. nangyari? Ito ang problema, brother. Sinong magsasabi ng bagay na tama at mali? Kasi kung sa Biblia mo babasahin, 17 ng Deuteronomio, huwag ka mag-aasawa ng marami. Kung sa Quran naman Opo. babasahin, pwede kang mag-asawa hanggang 4, basta justice ka dun sa 4. Ganon yung konsepto eh. Sino ngayon ang magsasabi kung alin ang tama, alin ang mali? Diba? Kung sa tingin ka, sa Quran ba or sa Bible? Kung sa pipiliin nyo? Parehas kong binabasa yung Sir. dalawa eh. Parehas kong binabasa yung dalawa. So hindi mo naman alam kung alin doon sa dalawa yung totoong Diyos eh. Hindi mo alam kung alin doon sa dalawa yung totoong Diyos. Yung Diyos ba ng Israel o yung Diyos ng ano? Doon pa Yung lang Diyos kasi ng Quran. naniniwala na po ako. Doon pa kasi naniniwala po ako doon sa Bible kasi. Kasi doon pa lang, nano kay Muhammad kasi, sir. Kasi, parang tinatanggi niya si Jesus Christ na gano'n. Hindi. Agad. Hindi ganun, brother. Ina-acknowledge nga siya na isa sa mga propeta. In case hindi mo alam, sa Quran din, babalik din si Kristo eh. Doon, So parehas yung account Kasi ng doon Quran po- at saka ng Biblia na si Kristo babalik. Si Jesus kasi babalik. nung nababasa ako kasi po, kasi wala naman kasi doon sa apostol kasi, witness kasi siya, yung mga apostol ng Jesus Christ. Ano na? Hindi pa nabuhay si Muhammad doon. Ulit-ulit. Nakalagay, sinusulat nung na propeta si Jesus Christ. Ulit-ulit na medyo nawala ako ng kapiraso. Ano ulit yung Ibig- tungkol sa mga apostol? tatanong- kasi nakalagay sa Christianity, Jesus, yung Diyos po, witness po yung mga apostol na Diyos talaga si Jesus Christ. Yung kay Muhammad naman po, parang sinasabi na propeta po, na propeta si Jesus Christ. Pero hindi nakalagay na Christ, isa lang. Totoo. Po Kristo. Yun nga po. Ba't ganun? Yung tinatanong ko, ba't mali po yung mga sinusulat niya doon nakalagay sa Quran? Hindi sinusunod doon sa Bible. Kasi yung Torah kasi tapos sa Bible, parang same po sila.
Magkaiba yung Torah at saka yung Bible. In case hindi mo alam yung pinagkaiba ng dalawa. Yung Torah, yun yung Pentateuco, unang 5 libro. Well, yung Pentateuco kasi, nanggaling yan sa Torah, na yung Torah isang makapal na libro. Eventually, pinaghiwa-hiwalay nila sa 5, yun ngayon yung naging Pentateuco. Yung Pentateuch kung tawagin nila. Penta means 5. Tapos yung konsepto na yung Torah nadugtungan ng mga sinabi ng mga propeta, nadugtungan din ng sinabi ng mga hari at saka ng mga hukom. Tapos eventually, yun yung nadugtungan din paglipas ng mga panahon ng bagong tipan. Yun ngayon yung comprise ng Biblia. Pero yung Torah, yun yung unang 5 libro lang muna. Yun yung original na unang libro na sinulat ni Moises. Yung akin lang po kasi, pag sa Islam kasi parang minaman nila yung mga ganun. Baga, tunay daw, banal na ganyan, banal na kasi, nakasulat na lahat dun sa Bible eh. Patunay na kasi ganun. Sa history nakalagay, una-unang history. Wala pang Islam dati. Diyan na yung Christianity. Yun nga raw yung sabi nila. Oo nga po. Oo. Ano tanong mo doon? Yung tanong ko ba, ano bang kung sa tingin, di ba, nag-convert po kayo, ano bang tama po doon? Hindi pa ako nagpapa-convert na Muslim. Hindi pa. Na pa po. Hindi pa. Kaya nga pupunta Mindanao eh. Hindi. Magre-research ako. Siyempre, research ka muna bago mo pasukin isang organization. Ganun yung concept. Kaya nga po. Research ka muna bago mo pasukin isang organization. Mahirap naman kasi pasok ka ng pasok tapos di mo alam kung ano pinapasok. Kasi dati kasi nung dati kasi kala ko Islam ang una. Yung pala Christianity. Naunang ipinanganak si Jesus. Tapos paglipas ng 600 taon, lumitaw ang propeta Muhammad. Tapos ang claim sa Quran, siya nakahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. Ganon yung konsepto sa kanila. Kaya tinan mo, kung babasahin mo yung mga naunang libro ng Biblia, halos ganon din yung account eh. Although maraming discrepancy, maraming differences between the two books. Pero halos originally, yung pinakakauna-unahan, alam mo kasi nakikita ko yan on nakikita ko yan on both grounds eh, 'di ba? Na ang Kristyanismo galing ito sa mga anak ni Isaac. Ang Islam naman galing sa mga anak ni Ismail. Parehas yung Ismail dalawa na yun na pinangakuan kasi po, dalawa kasi yan. Yung anak ni Abraham po kasi, di ba si Ismail kasi Isaac. Si Ismail kasi po, wala na po yan. Parang no right po yun eh. Bali si Isaac lang talaga ang right doon. Nakalagay. Parang yung tinutukoy lagi sa mga yung lahi nila. Sa Biblia. Ismail kasi po yan. Sa Biblia. Parang, pero nalagay sa Quran kasi nila. Tira mo, yung tagapagtatag ng Ismail daw. Paraanin mo muna ako. Ganito, sa Biblia kasi, yung dalawa na yun, parehas pinangakuan. Yung dalawa, in case hindi mo nabasa, parehas silang pinangakuan. Ang pangako, yung mga anak nila, pararamihin na gaya ng buhangin sa dagat, kagaya ng bituin sa kalangitan. Parehas silang dalawang pinangakuan eh. In case lang na hindi mo nabasa, dalawang angkan yan, dalawang anak yan ni Abraham, na yung mga angkan nila magiging gaya ng dami ng buhangin sa dagat. Kaya kung makikita mo, dalawang pinakamalalaki religion ngayon, yung Kristyanismo at saka Islam. Sige. Yung pagkakalam ko kasi, si Ismail kasi parang parang pinaalis lang ba? Pero hindi yung mga ganong lugar na mga lahi ng mga anak na wala po. Yung mga anak-anakan nila si Isaac lang po. Kaya Jacob. Understood. You have to consider as well na si Ismael panganay. Yung tinutukoy lagi. Yung tinutukoy. Tama ka. And you have to consider as well na si Ismael panganay. Si Isaac later part na ipinanganak. Ano ibig sabihin? Anak din siya ni Abraham, pareha sila. Anak nga po. Pero yun yung pinili ng Diyos. Isaac lang. Kaya kasi sinabi nga yung pumunta yung Diyos sa kanya, Sarah, sabi niya, ang huling alakhap. Ang tawag kay Isaac. You have to check as well. Pinili para saan? Yung tagapatatag ng tagapatatag ng mga yung pananalig ng Diyos. Mga banal na may pananalig din naman si Ismael eh. Kaya nga siya pinangakuan din ng Diyos na pararamihin yung lahi niya, 'di ba?
Pareha silang pinangakuan, brother. In case lang na hindi mo alam, pareha silang Nakalagay po dalawa doon. sila. Oo. Nakalagay na pinangkuhan. Kala ko si Pareha Ismael sila. si Isaac. Akala mo si Isaac lang, no? Yun din ang akala ko dati. Yun din ang akala ko dati. Check mo Genesis. Tingnan mo, maintindihan mo, dalawa sila pinangakuan. Hindi lang yung isa, dalawa sila. Genesis po. Basahin mo Genesis, yung accounts nung dalawa. Ba't ganun, wala nakalagay sa mga lahi niya? Mga lahi po doon. Lahi lang ni Isaac lang. Tama ka naman, kasi lahi nila yun eh. Ano ibig sabihin? Ito kasing mga nagsulat ng Biblia, yan yung lahi na yan yung lahi na nagsulat ng yan yung lahi na galing kay Isaac. Tama, galing kay Isaac. Yan yung lahi na galing kay Isaac eh. So alam mo na talaga na bloodline lang talaga nila susulat nila. Di nila susulat yung kabilang. Bloodline lang. Yun So, yung sinusunod. Bloodline konsepto. nga lang. Pero hindi rin naman itinago sa Biblia na yung dalawang magkapatid na yun, pareha silang pinangakuan. Hindi naman pinagkaitan si kumbaga hindi yung konsepto na hindi naman pinagdamutan si Ismael ng atensyon ng Diyos eh. Pareha silang dalawang binigyan ng atensyon. Mas marami nga lang yung ibinigay na atensyon kay Isaac kasi yun yung asawa Isaac nga, diba? atensyon kasi. Sa Biblia. Pero sa Quran, syempre mas maraming atensyon ang ibinigay kay Ismael. Ismael. Oo nga po. Doon ko nagets eh. Ismael. Kaso nga lang, hindi pa kasi dumadating si Muhammad Lord. Si Jesus Christ pa lang. Hindi, wala pa si Jesus Christ noon. Wala naman sinasabi doon na Ismael. Wala pa si Jesus Christ noon, brother. Baka nalilito ka sa timeline. Si Abraham nabuhay yan long before bago pa dumating si Moises. Ibig ko sabihin po, yung parang yung inaano yun na si Ismael lang ganon, gaya kay Muhammad, yung sa Isaac naman, yung sa Bible naman, si Isaac lang naman yung tinutukoy po dun sa Bible. Si Ismael po. Kasi ang mga sumulat nga kasi ng Biblia, yun yung lahi ni Isaac. Gets mo? Pero merong possibility din na ang sumulat ng Quran lahi naman ni Ismael. Yun naman ngayon yung version ni Ismael. Yung version po, yun nga po. Gets mo? Yun nga yung dahilan kung bakit parehas yung pinagtsatsagaan ko eh. Di ba? Yun yung dahilan kung bakit parehas yun, pinagtsatsagaan ko. Kasi dalawa sila, parehas sila pinangakuan ng Diyos eh. Pararamihin ko yung lahi nyo, gaya ng buhangin sa dagat, gaya ng bituin sa kalangitan. Parehas silang dalawang pinangakuan. So ang nakikita ko ngayon, and I may be wrong, syempre maring mali ako, hindi ko naman talaga alam kung alin yung di ba? Kung ano yung sabi ng Diyos. Pero nakikita ko yung dalawa on both ends. Isipin mo yung konsepto na kapag kayong salitang Allah, itin-translate mo, it directly translates to God. See? May tanong po, ano pong palagay ninyo? Kung sa tingin nyo, kung pipiliin nyo religion, Islam or Catholic? Definitely hindi ko pipiliin ng Catholicismo. Galing na ako sa Catholicismo. Definitely hindi Catholicismo. Sa ngayon, Christianity po nga yun. I'm still working on it. Christianity siya. Tinitignan ko rin yung tinitignan ko rin yung ganito na lang. Let's put it this way. So, Pilipino ako at Greater Metro Manila ang buong buhay ko. Buong buhay, ang majority ng buhay ko. So, Greater Metro Manila ang majority ng buhay ko. Ang ibig sabihin nun, ang Greater Metro Manila, sa mas madalas na pagkakataong, Kristyanismo, yung umiiral dito. So, syempre, dahil bata ako, tas wala naman ako malay masyado nung bata ako, kasi nga bata nga ako, nabinyagan ako sa Katoliko. 6 na taon ako noon. And then, paglipas ng panahon, syempre, matututo ka rin na magtanong-tanong, ganun. Tapos, marami kang tanong kapag bata ka, kasi panahon namin, hindi pa uso cellphone eh. Hindi pa uso cellphone no? So, wala masyadong distraction. Ang form of entertainment namin dati, 90s. Kasi mahirap mahanap yung mga sagot. Dati. Ngayon, madali na mahanap. Kasi, paraanin mo muna ako. May kwento ako eh. Sorry po. Ngayon, the 90s, diba, nabinyagan ako sa Katoliko, tapos dahil wala naman kaming cellphone ng mga panahon na yun, naging hilig ko ngayon na magtanong. Okay sa akin yung kwento. Nag-e-enjoy pa rin naman ako sa kwento nung panahong bata ako. Pero mas prefer ko yung konsepto ng pagtatanong. Gusto ko yun eh. Gusto ko yung nagtatanong tungkol sa maraming bagay ng buhay. So, ang ibig sabihin nun, ang dami kong bagay na natutunan, ang dami ko ring bagay na tanong na lumabas galing dun sa mga tanong ko kasi hindi masagot ng diretso. Bakit tayo lumuluhod sa ginawa ng bato, ginawang kahoy, ng mga rebulto? Di ba? Tapos pinapatungkol na parang tungkol daw sa Diyos yun. Ganun. Bakit ganun?
wala namang makapagpaliwanag dun sa Katolisismo nung panahon ko na, alam mo yun, na as in matatanggal talaga yung agam-agam at dala-dalawang isip mo sa mga sagot nila eh. Di ba? Karamihan, nag-iimbento ng kanikanyang mga sagot. Tapos, syempre, papahanap mo ngayon sa Biblia. Asan po sa Biblia yun? Wala namang makitang talata eh. Ganun yung nangyayari noon eh, nung panahon bata pa ako eh. Syempre, as time goes by, aralin mo ngayon sarili mong religion. Katoliko ka, aralin mo ngayon ang Katolisismo. E di pinagtiyagaan ko ngayon sa sarili ko lang, di ba? Tapos, eventually, katatanong, I have arrived to the conclusion that I want to understand more. And when you try to understand more, titignan mo ngayon yung mga iba. Ibang religion naman. So, tumingin ako sa ganito, tumingin ako sa ganyan, sa born again, sa Baptist, sa Saksi ni Jehovah, sa Dating Daan, sa Iglesia ni Cristo, and so many more. Sobrang dami pang iba pa. Ngayon, as I grow older, marirealize mo rin na, okay, so all of these are under Christianism. Lahat ito nasa umbrella ng Kristyanismo. Tapos, pag pumunta ka pala ng ibang bansa, halimbawa sa India, there's Hinduism. Pag pumunta ka ng Nepal, there's Buddhism. Pag pumunta ka ng Middle East, there's Islam. At maraming iba't iba pang mga relihiyon na yung ibang mga relihiyon hindi na masyadong pinapractice sa panahon natin ngayon. Katulad ng Greek, yung mga Griego at saka yung mga yung mythology nila dun sa Greek na sila Zeus, sila Poseidon at yung kung sino-sino pa, halos wala naman nang nag-aalay para dun sa mga Diyos na yun eh. Diba? Kumbaga parang, okay, sige, ginagawa na ng ano yun eh, ginagawa na ng parang, alam mo yun, parang fairy tale na lang. Anime ganun. Oo, ginagawang fairy tale ng Disney. Ganon yung konsepto, na alam mong isa sa mga makukonsider mo na possibly, and I may be wrong, possibly patay na religion na yung mga yan eh. Bakit? Kasi hindi na sila pinapractice masyado sa panahon natin ngayon. Ngayon, marirealize mo rin, okay, so sobrang dami palang iba't ibang klase ng religion sa mundo. Okay, sino-sino ang Diyos nitong mga to? Tapos kikilalanin mo ngayon isa-isa. Tapos aalamin mo kung ano-ano yung mga tinuro nila. Ngayon, andun pa rin ako, hanggang ngayon andun pa rin ako. And I'm just half of my life away from death. I'm only 34 years old. So marami pa akong oras para magtanong-tanong, para alamin yung iba't ibang mga religion ng mundo. Ang ngayon, nakatutok ko ngayon sa Islam. Para maintindihan ko paano gumagana Islam. Kasi okay na ako sa Kristyanismo eh. Kumbaga, alam ko na yung Kristyanismo eh. Kristyanismo kasi, sir, ano yung may nakita ang mga cross, rebulto, ano yun po, ibig sabihin pala ng pagka-Christianity yun. Kaya nga ibig sabihin Kristo. Yun po na may ibig sabihin po. Sabi nila, pero wala naman kasi kung nabasa sa Biblia na inutos ng Diyos na gumawa ng larawan para luhuran eh. May mababasa ka sa bandang doon sa yung sa kaban ng Tipan, yung sa kaban ng Tipan na pinapagawa ng Diyos si Moises. Pero wala ka namang mababasang luhuran yun eh. Wala ka mababasang ganun eh. Merong inutos ang Diyos na ipagawa ng mga kerubin, serafin, etc. Pero yung mga yun, hindi naman inutos na luhuran ninyo itong mga to, katulad ng ginagawa ng Katolisismo na niluluhuran talaga nila. Naging common practice na sa Katolisismo yung lumuhod sa larawan eh. Hindi naman sila makahanap ng talata na inutos ng Diyos na lumuhod sa larawan. Wala kang mababasang ganun eh. Mababasa mo, puro kontra dun. Huwag kang luluhod sa larawang inanyuan. Yun ang mababasa mo. Gets mo? Follow-up question, brother. Lang sir, kasi yung ginagawa kasi ng mga Katoliko sir, paalala lang sir ba? Hindi naman sinasabi na madaling mga tuwirang paalala, bla bla. Okay, sige, paalala. Sige, okay, sige, let's talk about paalala. Yes, kapag ka ba paalala, lumuluhod ka para paalalahanan ng sarili mo? Kapag ka ba paalala, ipinoprosesyon mo ba? Kapag ka ba paalala, nag-aalay ka ba ng bulaklak dyan? Kapag ka ba paalala, nagdadasal ka ba dyan? Diba? We can talk about so many things na tungkol dyan, pero at the end of the day, I'm not buying it. Hindi ko binibili yung ganong klase ng pangangatwiran na hindi mo nga mabasa sa Biblia kung sino-sinong mga alagad at lumuhod sa mga larawan. Wala kang makitang ganun. Diba? Sa akin, andun lang ako sa common sense. Okay, so tayo ngayon, tayong mga Pilipino, nabubuhay tayo 2,000 years after, paglipas nung panahon na lumitaw itong mga sila Kristo at yung mga karakter sa Biblia. 'Di ba? So ngayon, itong mga to na mga karakter sa Biblia may isinulat. Yung accounts na nakita nila ng mata nila, narinig ng tenga nila at na-experience nila personal. Sila mismong mga naka-experience, nakakita at nakarinig, wala namang inutos sa kanila na isulat mo, pinaluluhod ko kayo sa larawan. Wala kang mababasang ganun eh. Wala eh.
So ako lang, ang ginagamit ko lang common sense eh. Hanap ka ng kahit na Bagay sinong yung- apostol na lumuluhod sa larawan ng mga panahon ni Kristo. Wala eh. Sila nga, na mga apostol, manapakakontra. Silang mga apostol, may pagkakataon na sinubukan silang luhuran ng mga tao. At sinabi mismo ng mga apostol, mga kapatid, ingatan yung wag gawin yan. Kami mga kapwa nyo, alipin din. O, tanam mo. To. Bagay, tama. Basta Yung ako, punto common nga, sense sir, lang naman kasi- pinapairal ko eh. Common sense lang pinapairal ko eh. Bakit? Hindi naman ako aral na tao galing sa mga eskwelahan eh. Di ba? Hindi mo masasabi na ano, hindi mo masasabi na matalinong tao ako. Basta ako lang, common sense lang pinapairal ko. Ganun lang kasimple. Pwede mong, bala ka na kung ano tingin mo sa akin, kung matalino ako o bobo ako. Pero ang akin, pinaka bottom line, simple. Kung yung mga nauna, hindi nila ginawa yung ginagawa ng mga Katoliko ngayon, bakit ko gagawin yan? Gets mo? Tama sa. Ganon, basic principle lang. Yung mga nakauna, wala ka naman mababasang ginawa nila eh. Diba? Wala ka mababasang nagbinyag sila ng bata noon. Wala ka mababasang pinaluhod nila yung mga miyembro nila sa rebulto at saka sa larawan. Wala ka mababasang pinapagawa nila mga miyembro nila ng larawan para luluhuran, para ipoprosesyon, ipapasyal-pasyal. Wala ka mababasang ganon sa Biblia, brother. Wala eh. Diba? So ako, gagayahin ko lang kung ano yung sinabi ng mga nauna. Bakit? Eh sila yung nakakita eh. 'Di ba? Sila yung nakakita, sila yung nakarinig, sila yung naka-experience, yung nakita nila, narinig nila, na-experience nila, sinusulat nila ngayon. O ngayon, pag binasa mo ngayon yung mga sulat nila, o di magkakaintindihan ngayon, at hindi ko naman inaatake ang Katolisismo, don't get me wrong. Ako naman, I'm just stating the things that I have observed. Ako naman, tinitignan ko lang yung mga bagay na naobserbahan ko. Ako rin, tinitignan ko rin yung mga bagay na nakasulat, na isinulat ng mga taong nakakita ng mata nila, nakarinig gamit yung tenga nila, at naka-experience ng mga bagay na na-experience sila noong mga panahong hindi naman natin nakita kasi hindi pa tayo buhay noong mga panahon na yun. Ako, ganun lang ako kasimple. Hindi naman ako ganun kakomplikadong tao eh. Ginagamitan ko lang ng common sense yung mga bagay-bagay. Etong mga nauna, wala akong nakita sa Biblia na ginagawa nitong mga kalilitaw-litaw lang na mga bago. O edi dito ako sa mga luma. Bakit? Sila nakakita nun eh. Ano ba? Diba? Sila nakakita, sila naka-experience, sila nakarinig ng lahat ng mga bagay na narinig nila, nakita nila, na-experience sila. O edi dito ako ngayon sasangguni sa mga tao na to. Ganun kasimple. Yun, follow-up question, brother. Tama. Okay na po, sir. Okay na, nagets ko na. Thank you very much, brother. Baga, may... Nawala ka? Yun, wala ka. Okay na po. Okay, Tama sige. po. Thank you, bye-bye. Salamat Hindi naglalag, nawala talaga siya. Ano ba, tumad ganito yung tsura ko? Ang ganda-ganda ko naman dito. Putang inang yan. Pero yung kabilang TikTok, parang napuno yata ng filter. Parang ba tinatanggal yung filter nito? Tangina ko ano nung pinagpipindot ko dati. Akala ko matatanggal pagkatapos ng live. Nanatili ang puta, hindi na matanggal. Anyways, sige. Next na tayo. Yung babae ba dyan? Babae. Ito. Kairi baka sakaling babae ito. Pusa yung picture. Galit nga lang na pusa. Hello! Good evening. Good morning na pala. Taga saan ka? Lalaki. Okay. Teka, lakasan ko lang ng konti. Medyo mahina pala yung pasok ng volume. Okay, go. Taga saan ka, brother? Brother, taga saan ka? Doon. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano tanong mo, brother? Ayun, nawala. Okay, next tayo. Dito naman sa kabila. May nagre-request Lynn Quintans. Oh, in-invite na kita para umakit sa live. Babae naman, maiba naman. Babae muna tayo. Mga lalaki, wag na tropa naman tayo. Lagi naman tayo nagkukwentuhan, nagbabasagan ng kung ano man eh. Dali lang muna, babae muna, mamisa-misal lang naman to eh. Wala, ayaw umakyat. Okay, sige. Lalaki ulit tayo. Oh, yun, umakyat na. Hindi, sandali lang ha. Request ka uli ng bago.
Lynn, Ay, good wait. good morning. Taga saan ka? Ay, Oo, ikaw Nahiya na nga. ako. Game na. Ano kaya nakakahiya. natin? Tayo lang dito. Naiya pa. Ay, Ginagaw, ano narinig yung ko tanong mo? po. Ayun, kasi po hindi rin po ako ay katoliko. 10 years ago, nag-change po ako ng religion. Okay. Yung religion po namin, naniniwala kami sa, Diyos Ina. Narinig yun na po ba yun? Naniniwala rin po ba kayo na may Diyos Ina, nag-i-exist yung Diyos Ina? Wala akong nang nabasang ganun sa Biblia eh. Kung merong Diyos ina, Meron lumalabas po. yung asawa si God. Ganun ang labas nun. Mm-mm. Wala akong nabasang Um, ganun eh. Wala akong nabasang ganun. Sa Ang Galatians nababasa chapter ko si ang nababasa ko si, anong tawag dito? Si Maria, ina ni Jesus. Oo, yun nga rin po yung Nabalitaan alam ko ko. na yung tungkol sa Diyos ina. Nabalitaan ko lang yun. Pero wala akong nabasang ganun eh. Kung may talata ka, I'm open. Opo, sa Galatians chapter 4 verse 26 po. Nung una Ano? din, hindi rin ako naniniwala na may Diyos Ina. Ang alam ko lang din si Mama Mary nga. Then, yun nga po, inaral ko sa Bible. Meron nga, nag-i-exist nga po siya. Ano nakasulat? Katulad po sa Genesis, di ba? Hindi, Nung doon mo ginawa sa niya. Galatia, ano nakasulat? Sa Galatians, but the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Hindi mo naman nabasa ang Diyos yun eh. Yan yung bagong Jerusalem na sinasabi. Pero hindi mo nabasa ang Diyos yung bagong Jerusalem. Oo, nanay. Pero hindi mo mababasa ang Diyos yun kasi lugar yun eh. Diba? Yun yung bagong Jerusalem at nakita ko ang sa Apocalypse, 'di ba? Nakita ko ang nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ko bumababa mula sa luklukan ng Panginoon Diyos ang bagong Jerusalem. Yun, mababasa mo yun eh, 'di ba? Sabi nga ni Kibo rin, nasa Davao daw yun eh. Correct. Pero doon Kahit ako po sa, dun din sa Apocalypse, yung sa Revelation din po, Oh, may pero hindi babae mo naman nagkakasal mababasa din dun kasi. eh. Yung parang Tama sa yun. last age, ipapakilala ni God yung asawa niya. Yun nga si God the Mother. Hindi, ano ka ba? Ipapakasal kay Kristo. Yun Oo yung nga ipapakasal kay Kristo, yung iglesia. Hindi sa tatay niya ipapakasal yun, ano ba? Hindi sa tatay niya ipapakasal yun. Ang hirap kasi i-explain. At saka yung... Sorry. Nabalitaan ko rin yun. It just doesn't have enough evidence to prove something na merong Diyos Ina. Sa Tingnan mo, Bible, yung konsepto lang ng Diyos Ina, imagine mo kung totoong yung konsepto ng Diyos Ina, yung sana, yung mga pinakamalalaking religion under Kristyanismo, sana ina-acknowledge yun. Tignan mo, sa Katolisismo, hindi nila kinoconsider yan eh. Sa Iglesia ni Cristo, hindi rin nila kinoconsider yan. Sa dating daan, hindi din nila kinoconsider yan. Yung mga pinakamagagaling na debatista under Kristyanismo, hindi siya kinoconsider eh. Na merong opo Diyos. kasi, yun nga po yung secret ng Bible. Talaga yung i-reveal. Pwedeng secret ng Bible yun, o baka pwedeng secret lang ng pastor ninyo. Ganun. At saka po You sa have to check on that. sorry po. Sa Genesis po, di ba? Nilalang ni God yung tao. Sabi niya, let's make the mankind, let us make, di ba, ginamit po niya as sa wangis natin. At nalikha po Ayon yung sa ating larawan, babae. ayon sa ating wangis. Nalikha po yung babae at saka lalaki. So, kung lalaki lang si God, bakit may nabuong babae na version? At saka ba't as yung ginamit niya? Pwede naman niya Tama ka naman dun. Nakasulat talaga dun na as. At nakasulat naman dun sa Kawikaan, Kapitulo 8, kung sino kasama niya dun. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Aking tinatanaw ang gunita, etc. etc. Tapos ako'y kasama niya nang wala pang pasimula, nang wala pang sanlibutan, nang wala pang mga dagat, nang wala pang mga kabundukan. Hindi, Kapitulo 8 ng Kawikaan, basahin mo ng buo. Yung kasama ni yung kasama ni God doon, yun mismo yung yun mismo yung kausap, yun mismo yung nagkikwento kung ano nangyari doon sa paglalang. Yung mismong kasama mismo ni God.
Nung wala pa daw mga bukal, lasagalan ng tubig, bago pa ang paglalang, nakasulat yun eh. Kapitulo 8, tiyagain mo lang hanggang pinakadulo. Ang nagsasalita doon yung karunungan. Pag binasa mo sa unang Korinto, yung karunungan, si Kristo, ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Yun. Okay po. Ang kasama niya doon, possibly, si Kristo. Kasi nakasulat yun sa Kapitulo 8 ng Kawikaan. Tsagain mong basahin hanggang pinakadulo. Kasi mahaba yun eh. In case, Panginoon lang po yun. somewhere around 30 yun eh. Pero Panginoon lang yung makakapaglikha sa atin, di ba? Hindi. Kaya nga si Kristo, sinasabi na hindi nga talaga siya tao lang. Kasi Kaya tinan nga mo, po, Juan 1:1, nang pasimula ay ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Tapos Kaya sa nga po, 14, nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao eh. So ibig sabihin, yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Kasi nung sa uno-uno, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay tao? Hindi eh. Ang verbo ay Diyos. See? Eh di marami pong Diyos na lumikha sa atin. Eh di ba sinasabi yung Father, the Son, and the Holy Spirit, Holy Trinity, iisa lang po siya? Wala kang mababasang Holy Trinity sa Biblia, sister. So you're mixing everything up. Wala kang mababasang Holy Trinity sa Biblia. Kuha ka ng digital Bible, type mo Trinity, wala. Wala lumalabas na ganun. Walang Trinity sa Biblia. Ang mababasa mo, Godhead. Pero So yung Trinity, kaninong kawangis po yung female version? ang sabi ni sa Galatia din eh. Si Kristo yung express image ni God. Ngayon tatanong mo, saan galing yung female version? Hindi naman ganun kakomplikado yun eh. Kasi isipin mo yung konsepto na hindi naman lahat ng bagay merong female version. In case lang na hindi mo alam, hindi lahat ng bagay merong female version. Paano ko nasabi? Tingnan mo yung ibang mga single-celled plants and organisms, wala namang female version yun. Meron ngang weirdong, may mga weirdong bagay na nandito sa mundo na nag-e-exist na hindi halos kailangan ng hindi kailangan ng female version. Ang daming bagay na nag-e-exist sa mundo na asexual. Katulad halimbawa ng ibang mga puno, 'di ba? May mga puno na asexual ang reproduction. May Walang female female tsaka male version ng plants. Yung iba hindi nagbubunga kasi male Hindi version. lahat ng plants meron ganun. Merong mga plants na completely, yun, siya lang talaga yun. Mag-isa lang siya, tapos binubuntis niya na yung sarili niya. Yung kung Lahat po mapapansin ng mo, living things, may male and female, di ba? Like lahat? Sigurado ka? Kasi sobrang daming mikrobyo, walang babae. In case hindi mo alam, but sobrang daming mikrobyo, walang babae. Baka hindi mo lang alam, try to do research. Ito kasi ang mahirap. Living things ang mikrobyo. Ano ba yun? Patay ba yung mikrobyo para sa'yo? Hindi nabubuhay ang mikrobyo? Kaya nga sila dumadami. Paano sila dumadami kung hindi pala sila buhay? Baka kasi na-focus na kasi yung sarili mo dun sa konseptong merong female, merong male. Diba? Try to do your own research, sister. Ingatan mo ang sarili mo dun sa konsepto na ang aral nanggagaling lang sa pastor mo lang. You have to do your own research. Bakit? Tingnan mo, pag hindi ka nag-research, akala mo ang ikapo parte pa rin ng Kristyanismo. Hindi parte ng Kristyanismo ang ikapo. Pag hindi ka nag-research, akala mo lahat ng bagay merong male at saka female version. Tignan mo, si Kristo nga hindi nag-asawa eh. 'Di ba? Opo, naniniwala Ano ako ibig sa sabihin? ties. Sa ika po, kayo hindi po ba kayo naniniwala? Hindi parte ng aral ng Kristyanismo ang tithes. See? Kita mo? Hindi parte ng aral ng Kristyanismo ang tithes. Malakias 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng makukbok, kung hindi ko bubuksan ang durong awan ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sukat kalagyan. Yun yung nakasulat doon, di ba? Opo, yun po yung Malaki offering. Para kanino? Hindi binabasa ng mga pastor kung para kanino. Malakay 4:4, alalahanin nyo rin naman ang kautusan ni Moises na ibinigay ko sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para sa Israelita yan eh.
labas ng Israelita, hindi saklaw ng mga aral ng mga Israelita. Ang tawag sa mga nasa labas ng Israelita, mga hintil. Sa mga hintil naman, ang aral, 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Panginoon na nagbibigay ng masaya. Yun ang nakasulat doon. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin tithes yun. Ang dahilan kasi, yung puso mo ang magpapasya. Doon sa lumang tipan, hindi na importante kung masaya ka o hindi, inutos ng Diyos yan. Pag hindi mo binigay yung 10%, ninanakawan mo, Diyos. See? So ngayon, hindi ngayon mapapagtugma ng mga pastor yan. Paano mo pagtutugmain na ang utos tungkol sa pagbibigay sa lumang tipan ay 10%, tas ang utos naman tungkol sa bagong tipan na wala kang mabasa na si Kristo inutos sa mga alagad niya na magbigay ng 10%, ang nababasa mo, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. So ginagawa ng mga pastor, ito yan yung mga pastor na sobrang takaw sa pera, ang ginagawa nila, ito yung kabuuan, halimbawa, ang ginagawa nila, bahala ka na kung ilang percent ang gusto mo ibigay. Bahala ka na, trip mo na yun. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila minimum. Dapat 10% minimum. Pag mababa sa 10%, ninanakawan mo, Diyos. Pero pag mas mataas sa 10%, ayan, okay lang. Ingatan mo sarili mo. Ingatan mo sarili mo. Masyadong masalimuot ang konsepto ng spiritualismo to the point na maraming tao ang naliligaw dyan. Yun nga yung dahilan kung bakit ako personal, hindi ako nag-i-interpreta. Ayoko ng interpretation sa Biblia. Ayoko. Kasi simple lang naman yung konsepto di ba? Pag hindi mo maintindihan yung isang konsepto, kailangan hanapin mo ngayon sa Biblia. Kasi nakasulat din naman yun sa isang talata ng Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Bawat isa rito ay hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang nakasulat sa Biblia, pag meron kang hindi maintindihan sa Biblia, hanapin mo rin sa Biblia. Mahirap yung mag-interpret katulad nun. Yung tawag dito, merong Diyos na asawa may asawa yung Diyos Ama. Mahirap yun, delikado masyado yan, sister. Masyadong delikado yan. Sobrang delikado niyan, napakinggan ko yan sa isang maliit lang na organization na halos hindi na lumalaki. Dito lang din sa Pilipinas. Isang maliit na organization na halos hindi na lumalaki. Tapos yung maliit na organization na yan, nagtuturo pa ng tithes. Alam mo na, maliligaw ka talaga sa mga tao nagtuturo ng tithes. Bakit? Hindi naman aral ng Kristyanismo yan aral lang mosaiko yan. Yung tithes, aral lang mosaiko, tinan mo, pahanapin mo sila ng talata kung saan nakasulat sa Biblia na si Kristo mismo ang nag-utos sa mga alagad niya na magbigay ng 10%. Walang ganun. Bakit? Kasi 7:5 ng Ebreo, ang sabi, nilalabas ko tuloy yung mga bala ko sa debate. Bahala ko nga sa debate yan 7:5 ng Ebreo. Sorry na, idol. Sige na nga. 7:5 ng Ebreo, ang sabi, nang palitan niya ang pagkasaserdote ay kinailangan din namang palitan ang kautusan. Therefore, yung pagkasaserdote ng mga Levitas noong unang panahon, pinalitan yun. Aling pagkasaserdote ang inilagay? Yung pagkasaserdote ni Kristo. Ngayon, yung pinalitan yung pagkasaserdote ng mga Levita, ang ipinalit si Kristo, may sariling set of rules si Kristo. Ang tawag, kautusan ni Kristo. Walang mababasa sa kautusan ni Kristo na magbigay ka ng tithes. Walang mababasa niyan dun. Kaya nga, may luma at saka bagong tipan Ang mga tao, ang ginagawa ng mga pastor, nililito nila miyembro. Bakit nililito? Syempre, ang lakas pagkakitaan yung tithes na yan. Ano ba naman 10%? Isipin mo na lang kung meron kang negosyante o manager, halimbawa, na 100,000 ang sweldo. Tapos ibibigay sa'yo nun 10,000 kagad. Imagine mo yun. O ngayon, isipin mo ngayon yung konsepto kung gaano karaming miyembro ang meron dyan sa organization na yan, gaano karaming 10% ngayon na nakukuha ng pastor. Yung pastor ay yumayaman Hindi mo naman mahagilap kung saan napupunta pera. Makikita mo, pinampapagawa ng church, pinanggaganto, pinanggaganyan. Pero does it account? Really? Does it really account? Eksakto ba talagang halaga na pinampatayo lang ng kapilya yan? O baka sobra-sobra na yung pera na yan. Hindi nga nila nire-report kung saan nila dinadala 10%. Mas malala pa, ito pa mas malala. Ang nakasulat sa Biblia, yung 10%, nung mga 10%, sinusunog sa dambana yun. Itong mga tao na to, hindi nga nila sinusunog sa dambala yung 10% man lang ng 10% nila. Lahat para sa kanila, sarili lang nila. Yung mga pastor, kaya nga tignan mong inis ko sa mga pastor na ganyan Bakit? Putang ina, ang daming pastor ng demonyo, baka kala mo, ang lakas kumain ng pera niyang mga yan, napakalalakas kumain ng pera niyang mga yan, tapos dadaling kayo sa impyerno. Akala mo lang, papunta ka langit. Pero pagka sinunod mo yung mga aral-aral nila,
maiintindihan mo papuntang impyerno ka talaga eh. May mga tao nga nag-aaral, ang tindi nito eh. Merong mga religious organizations, siyempre hindi ko napapangalanan. Pero sobrang tindi ng aral nila. Yung Efeso 2:8 daw. Ang sabi, hindi na daw ikakailangan gumawa ng mabuti. Yun ang interpretation nila doon. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi yung mabuti na yan, sabi kay Isaias, parang mga basahan lang ikaw walang kwenta. Ganon sila magpaliwanag. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti, ang kailangan sumampalataya na lang. Antindi. Antindi. Ay, may Namamangha ako sa ganong klase ng mga pastor. So ngayon, kung hindi na pala kailangan gumawa ng mabuti, ano ngayon ang kailangan gawin? Hindi naman nila masagot kung anong kailangan gawin. Pananampalataya daw. Pananampalataya. Samantalang yung katawan na hiwalay sa espiritu patay, gayon din naman yung pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. O paano ngayon yung pananampalataya mong walang gawa? Kahit nga po si Paano mo Satan, papakita sila sa kanya? Paano mo papakita sa kanya na mahal mo siya kung hindi ka naman nag-e-effort? Ganon. Ganon yung konsepto. Paano mo papaliwanag sa mahal mo na mahal mo siya pero di ka nag-e-effort? Ay, ouch. Diba? So sa akin, yung konsepto nung Diyos Ina, isa sa mga delikadong aral yan. Kasi yung palang konsepto na Diyos Ina, wala ka mababasa na sa Biblia. Mahirap magdugtong, sister. Delikado masyado. Alam mo, in case hindi mo alam, sobrang dali lang na gumawa ng sarili mong aral. In case hindi ninyo alam, sobrang daling gumawa ng sarili nyong aral. Ganito na yung konsepto. Ito, simple. Makaisip ka ng kahit na ano. Ting! May idea ka. Lagay tayo ng Diyos Ina. Paano ngayon gagawin? Hahanap tayo ng mga talata para patunayan yung Diyos Ina. Then, boom! It is a religion has been born. Ganun na yun. Ganun lang kasimple. Sobrang simpleng gumawa ng idea. Sobrang simple ring humanap ng ebidensya para patunayan yung idea na yan. In case hindi ninyo alam, sobrang daling gumawa ng idea, pwede ring isaksak mo sa Biblia yan, humanap ka lang ng mga ebidensya. Ganong kadali manligaw ng kapwa-tao. Ganong kadali. Sobrang daling manligaw ng kapwa-tao, mag-isip ka lang ng kahit anong idea. Tapos basahin mo Biblia, humanap ka lang ng mga bagay na lalapat para gawin mong pruweba nung idea na yun. Kahit hindi talaga yun yung ibig sabihin nun. Tignan mo, yun lang konsepto na ako at ang Ama ay isa. Akala nung iba, siya rin yung Ama. Ako at ang Ama ay isa, kaya siya rin yan. Ganun sila magpamarali. Ako at ang Ama ay isa. Ako rin yan. Ganun yun. Ganun yung ibig sabihin nila. Sino yung Diyos Ama? Si Jesus. Sino yung Diyos Anak? Si Jesus din. Sino yung Espiritu Santo? Si Jesus din. Siya rin lahat yun. Yun ang paniwala nila. Pero ang hirap naman patunayan nun, dun sa konsepto na isipin mo, paano si Kristo nakikipag-usap sa tatay niya sa taas? Paano nangyari yun? Ano yun? Kinakausap niya sarili niya, nasa taas, nandito rin naman siya. Ito rin siya. Ang malupit pa nun, sino ngayon yung naiwan doon sa langit? Yung kinakausap niya habang tumitinga-tingala pa siya. May mababasa kang ganun talata. Ano ba? Siraulo ba? Yeah. Diba? Madaling mag-imbento ng konsepto na ipapapaniwala mo sa mga tao. Kasi hahanapan mo lang ng ebidensya yan, nakatunog nung mismong inimbento mong konsepto, madali na ngayon ipapaniwala sa mga tao yan. Eto problema. Malas nyo may lumitaw na Chichester sa Pilipinas. Malas ninyo may mga taong nag-iisip. Malas ninyo may mga taong nag-iisip. Kaya yung mga pastor na yan, na malas ninyo may Chichester sa Pilipinas. Malas ninyo. Bakit? Hindi man ako ganong katalino, hindi man ako ganong kaalam, hindi man ako nakatapos, pero ito sigurado ko sa'yo, masipag akong umalam. Masipag din akong magbasa. Kaya yung sinasabi ng iba na Diyos Ina, tinan mo, pahanap mo sa Biblia yung Diyos Ina, wala kang mababasa. Wala. Ang ginawa, kinuha ngayon nila yung iba't ibang mga talata para patunayan ngayon yung konsepto ng Diyos Ina. Without considering na sobrang daming talata sa Biblia ang kumokontra dyan. Sipin yun, di ba? Wala ka namang mababasa sa Biblia na may kasalan na yung Diyos Ama ikakasal. Ang mababasa mo, yung si Kristo, si Jesus ikakasal. Yun mababasa mo. Pero yung Diyos Ama, wala kang mababasang ikakasal yun. Ano ba naman, yung anak niya nakasal tapos siya hindi naman pala kasal? Ano ba't nagkaganon? Diba? Ingat lang kayo, dahan-dahan lang. Ingat lang kayo, suriin nyo ng gusto, tapos magtanong kayo sa mga nakakaalam kung wala kayong tiyagang magbasa ng Biblia.
Ganun yung konsepto. Follow-up question, sister. Last na lang po. Sige. Kung hindi po kayo naniniwala sa tithes, paano po kayo nag-give back kay Ngayon, God? wala eh. Ngayon, wala. Well, yung give back, yung by means of actions, pero yung tungkol sa tungkol sa pag-aabuloy, wala ako ngayong religious organization na pinupuntahan, na regular na pinupuntahan para doon ko bibigay pera ko. Wala eh. Mahirap mahirap humanap eh. Diretsahan, mahirap. Pero yung, Oo nga ang po. nakasulat sa Biblia, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Ang nakasulat, pasya ng puso mo magdidikta, hindi pasya ng pastor mo na kinuha sa lumang tipan. Yung mga ibang pastor, sobrang unscrupulous eh. Ang ginagawa nila, pagka pakikinabangan, kinukuha nila, chinachap-chap ang lumang tipan, kakabit sa bagong tipan. Ganun ang gawain ng ibang pastor eh. In case hindi nyo alam, sobrang sensitive ng ebanghelyo. Sobrang sensitive ng ebanghelyo. Tinanong ko din po yan nung bago ako sa religion namin. Sabi ko, bakit po, pag nagbabasa tayo ng Bible, ito yung first kukunin natin sa Genesis, tapos may kukunin tayo sa... Tapos may pinakita siyang verse sa akin na every verse daw sa Bible, may mate, may ka-partner. Nasa Bible din po siya. Nakalimutan ko lang yung verse niya. Pero sabi ko, okay. Nasa kapitulo, kung hindi ako nagkakamali, 36 yun eh, ng Isaias. Yun Pero po ang yung nakasulat doon, ang nakasulat doon, inyong saliksikin at basahin sa aklat ng Panginoon. Bawat isa sa mga ito, hindi magkukulang, walang makakailangan ng kanyang kasama. Ang nakasulat nga sa Biblia, walang makakailangan ng kanyang kasama. Within the Bible, kaya mong hanapin yan. Ganun yung konsepto ng Biblia. It is a dictionary on its own. Yung Biblia, it is a dictionary on its own. Pag meron kang nabasang bagay na unique para sa'yo, yung idea na yun unique, hanapin mo lang, makikita mo rin yan. Ito problema, wala halos nagtsatsaga. Kaya nakasulat, sinabi ni Pedro yan eh. Yung Biblia daw, isinisinsay ng mga taong walang tiyaga. Ibig sabihin, hanap lang sila ng mga bagay. Parang si Pablo, alam mo, hindi naman nabago yung yung konsepto na yung konsepto na nakaisip sila ng bright idea, and then that bright idea, they're trying to find an evidence for that bright idea to be manifested. Hindi na bago yan. Kasi gawain na yan nung panahon pa lang ni Pablo eh. Sa isang talata ng Galatia, merong nakasulat doon na ang sabi mismo ni Pablo, na ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo. Na ang mga ito ay hindi ibang ebanghelyo, kundi may mga nagsisipag something na parang nililikot yung mismong ebanghelyo, sinasaksakan nila ng kung ano-anong doktrina. Ganun ang gawain ng maraming pastor. Nagsisipag-imbento sila ng idea, tapos hahanap sila ng ebidensya para patunayan yung idea nila. Gawain ng sobrang daming pastor yan. Gawain ng sobrang daming pastor. Pero wala pa rin talagang tatalo dun sa pastor na nagtatapat. Yun nga lang ang mahirap hanapin. Mahirap talaga eh. Wala, talagang mahirap talaga eh. 7:17 ng Juan. Ito yung magiging patotoo sa inyo. Yung tungkol sa aral eh. Yung tungkol sa aral, 7:17 ng Juan. Yung aral ang titignan mo. Pero overall, diretsahan, masyadong delikado, masyadong masalimuot yung konsepto ng paniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan ng mga tao, to the point na kapag bitin ang ebidensya, ito mabigat. Yung konsepto na may ebidensya, yan ang mahirap baliin yan eh. Kasi isipin mo yung konsepto na may ebidensya yung bagay na ipinipresenta sa'yo. So merong idea, yung idea may ebidensya. Paano mo ngayon malalaman kung tama o mali yung gamit ng ebidensya? Yun ang mabigat. Doon pa lang kasi sa konsepto ng Diyos Ina, mahirap siyang paniwalaan. Ang dahilan kasi simple. Wala kang mababasang Diyos Ina sa Biblia eh. Wala eh. Hanap ka sa buong Biblia, wala kang makikita ng Diyos Ina. Ang gagawin nila, wala silang choice. Para palabasin yan Diyos Ina na yan, kukuha sila ng mga talata na hindi naman nagsasalita ng Diyos Ina, tapos lilikutin nila yun para sabihin may Diyos Ina. Ganun. Ang daming ganyan sa ang daming ganyan sa mundo. Sobrang daming ganyan sa mundo. Yun pangalang konseptong hindi na daw kailangan kung ano. May mas malala pa, hindi daw nawawala ang kaligtasan. OSAS, once save, always save. May mga taong naniniwala sa gano'n, kahit murderin mo nanay mo, ligtas ka pa rin. Bakit? Sumampalataya ka na kay Kristo. Ganun yung konsepto ng iba religion. Kaya overall, ako mismo, diretso, nagdadalawang isip ako sa maraming mga relihiyon. Kasi there are things that you may find good in those religion. Parang nagdalawang isip na rin ako.
Ingatan mo lang ang sarili mo. Sa akin, diretso. Kapag ka isang reliyon nagtuturo ng tithes, kabahan ka na dyan. Hindi mapapatama yung religion na yan. Hindi mapapatama. Bakit? Kasi 13:39 ng gawa. Ang sabi, sa mga bagay na ito, aariin kayong ganap sa pamamagitan ni Kristo. Na ang mga ito, hindi kayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kung isipin mo, nagtuturo sila ng mga doktrinang Kristyanismo, tapos sinasaksak nila yung mga kautusan ni Moises sa kautusan ni Kristo, pinagja-jumble-jumble na nila. Ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Magulo na ngayon. Bakit? Nagtuturo ka ng tithes, hindi naman yan ang utos ng Kristyanismo. Dahil lang malakas pagkakitaan ng tithes. Diba? Ngayon, delikado ngayon ang kaluluwa mo pagdating sa ganyang klase ng mga religion. Kasi yan yung mga religion na sampay bakod eh. Yan yung mga religion, tingnan mo, usisain mo yung mga aral nila, makakahanap ka ng 2 o 3 aral nila sa internet na rin mismo na tinalo na ng ibang mga religious organization yung konsepto na yun. Naglaban ng debate. Tinalo ngayon yung nung isang religious organization, yung konsepto na yun, galing yan dun sa mga religion na may tithes. Yung OSAS, Once Save, Always Save, yung Once Save, Always Save, yung yung konsepto ng tithes, yung konsepto ng ng maraming iba't ibang mga bagay na pag chinek mo sa internet, may mga debate na nangyari in the past. Tapos yung mismong konsepto na yun mismo ang pinagdebatihan, tapos natalo ngayon yung mga nagpo-propose ng tithes. Hindi naman katakataka yun eh. Kasi mahirap kang samahan ng Diyos kapag ganyan ka, matakaw ka sa pera. Pastor ka, takaw mo sa pera. Ang hirap sa'yo samahan ng Diyos pagka ganyan. Isipin mo kung ako nga, vlogger lang. Vlogger lang ako eh. Vlogger lang si Chester. Diba? Pero tingnan mo, hindi ako to turn on ng monetization dun sa ibang mga pages ko. Ang kaisa-isa lang naman na page ko na naka-turn on yung monetization, yung yung pula, Chichester, yung The Chichester na 600,000 followers. Editor ko na lang naglalagay dun eh. Tapos sa editor din papunta yung pera. Pero all else, yung The Chichester Official, yung Project 1M, at saka itong bagong page na kagagawa ko lang sa Facebook, wala akong dyan eh. Wala akong monetization dyan. Bakit? Minsan may mga pagkataon, magko-quote out ka talaga ng sinabi ng Diyos, nakakadiri naman yun kung pinagkakakitaan mo yung salita ng Diyos, di ba? Hindi ko makain eh. Hindi ko makain, diretsahan. Hindi ko talaga makain yung konsepto. Nakakainin ko galing sa salita ng Diyos na binenta ko sa kapwa-tao ko. Ganun ang dating nun eh. Binebenta ko yung salita ng Diyos para kumita ako ng pera. Tingnan mo, may mga ibang namamangha ako eh. Nangangaral ka ng tungkol sa Diyos, naka-turn on ng monetization mo. Hindi ka nahihiya, pinagkakakitaan mo yung salita ng Diyos. Dahil lang alam mo sa sarili mong dahop na dahop at sabik na sabik ang mga tao na marinig yung salita ng Diyos, ikaw naman pinagkakakitaan mo salita ng Diyos. Grabe ka naman. Hindi ko makain yung ibang mga pastor eh. Tangina, antindi mo no? Biro mo yung konsepto na So, sobrang tindi mo yung konsepto na mismong salita ng Diyos dahil alam mong sabik na sabik ang mga taong marinig yung salita ng Diyos, binebenta mo yung salita ng Diyos kapalit ng monetization. Antindi mo naman. Hindi ka ba nahihiya sa pinagagawa mo? Meron na ngang abuloy galing sa mga miyembro mo, 10% yung hinihingi mo. Kulang pa sa'yo yung pera, gusto mo pang kainin, pati pera sa social media. Sobra ka naman. Diba? Ako, diretsahan. Dirindiri ako sa maraming pastor. Yung gayong dahilan ko, bakit okay na lang sa akin na ganito eh. Pero, bahala ka, it is completely your choice. Kasi sa Biblia naman kasi may tinuturo religion. Sa Biblia may tinuturo din na iglesia. Di ba? Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga panganay, at napakaraming iba't iba pang mga pangalan sa Biblia na iglesia. So ikaw na lang bahalang humanap sa sarili mo. Pero definitely, yung isang religion, mahihirapan kang humanap ng tamang religion galing sa isang religion na nagtuturo ng tithes na utos kay Moises at saka dun sa mga kasama niya, mga sacerdotes, levitas. Hindi utos yan sa Kristyanismo. Mahihirapan silang humanap ng pruweba na utos yan sa Kristyanismo. Kaya tignan mo, napakabihira ng mga pastor na lumalaban ng debate pag tithes ang pag-uusap. Kasi ang hirap talagang patunayan niya pag isang taong kausap mo nakakaintindi. Ang hirap patunayan yung tithes na yan. Doon pa lang sa konseptong saan mo mababasa na inutos ni Kristong magbigay ng tithes yung mga membro niya. Ang hirap nun. Ang hirap nun, sobra. Napakahirap humanap ng ebidensya para sa ganun kasi binasa ko buong Bagong Tipan, wala akong makitang inutos ni Kristo yan. Wala talaga akong makitang inutos ni Kristo yan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up questions, sister. Wala na po. Wala na po. Next time po ulit. Sige, bye-bye. Thank you po. Thank you, Idol. Salamat, sister. Good night. Okay. Hindi ko na-expect yung galing sa babae. Fairness, hindi. May mga babae na, grabe yung tanungan. Hindi ko na-expect yun kasi ang comment sa mga babae tungkol sa jowa nila,
Nanay nila, anak nila, yun ang pinaka-common eh. Pero out of the usual yun, parang halos sa mahabang panahon, first time yan. Jen, good morning. Taga saan ka? Hello po, taga-Taguig po. Tagig. Okay. Ano tanong mo, sister? Ano po, yung about friendship po sa Bible. Ang nakasulat sa Biblia, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Yun ang nakasulat sa isang talata ng Kawikaan yun. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Mas maigi pang pumunta sa kaibigan na malapit kaysa sa kapatid na malayo. Yun yung mga nakasulat sa Biblia tungkol sa friendship. Ano specific ang tanong mo? Anong senaryo yung nangyari sa'yo? Kasi po, ang nangyayari po sa amin, lagi na lang inggitan, pataasan, parang competition na lang po lagi. Nasa maling circle of friends ka. Kahit hindi mo nahanapin sa Biblia yan, yung common sense lang di ba? Ang kaibigan mo umiibig sa lahat ng panahon, yun ang sabi sa Biblia. Pero gamitan mo lang ng common sense gugustuhin mo bang sumama sa mga kaibigan na naiinggit sa'yo? Di ba? Tapos ano ngayon ang gagawin? Siyempre, pagka naiinggit, alam mo na, may gagawin na hindi maganda yan. Either sasabutahihin ka o magsasalita sa'yo ng hindi maganda sa talikuran. Pero di nila kaya sabihin sa harapan yun. Maliban na lang, diretso, sinabi niya sa'yo, alam mo, naiinggit ako sa'yo, patulong naman ako. Yun sana, okay pa. Pero yung magsasalita ng hindi maganda, talikuran pa, tapos hindi kaya sabihin, pag kinumpronta mo, magagalit pa sa'yo. Pagka ganun, maling set ng tao yung mga kasama mo. Maling grupo ng mga tao yung kasama mo. Yun ang sagot Ayaw ko. pa. Ayaw pa katalo. Di palitan mo na. Sa panahon ngayon, meron ka ng malaking swerte. Panahon na ng internet ngayon, ang dami mong pwedeng maging bagong kaibigan sa mundo. Kasi po matagal na yung friendship namin, tapos ngayon biglang nag-iba siya. Ano ngayon ang pakinabang ng matagal na friendship kung ganyan naman? Okay po, idol. Okay na po. Kasi naano lang ako eh. Minsan maayos Nasayangan pa. po ako. Minsan maayos pa. Pero minsan kasi mas malaking sunog yung magagawa kapag ka pinilit mong ayusin yung irreparable damage. May damage na eh. May inggitan na eh. Diba? Mahirap na ngayong ayusin yung irreparable damage. Sa akin, simple yung konsepto. Kung magsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin, sabihin mo yan sa mukha ko. Para magawan ko ng paraan. Mabago ko sarili ko. Pero magsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin sa talikuran, ano kaya kong gawin para dyan? Diba? Paano ko mababago yung sarili ko? Ganon yung konsepto. Kung hindi rin lang naman, kung regular na ano mo na, nabanggit mo na sa kanya yun, ba't naging sasalita ng ganyan? Hindi naman niya masagot ng maayos. Sabihin mo na ng diretso, next time, sabihin mo sa akin diretso para magawan ko ng paraan. Pero kung di mo sasabihin sa akin, wala na, friendship over na tayo. Wala akong kayang gawin sa ganyan. Kasi magsasalita ka hindi maganda sa akin, tapos, diba, hindi mo sasabihin sa akin sa harapan at sa talikuran, ang sabi ng Biblia, ilaban mo ang iyong usap. Ngunit wag mong ilalahad ang lihim ng iyong kapwa. Yun ang nakasulat sa Biblia. Diba? Ilaban mo ang iyong usap, wag mong ilalahad ang lihim ng iyong kapwa. Hindi naman ganun kakomplikado yun, diba? Kung meron kayong sikretong pinagsamahan ninyo, hindi siya dapat naglalabas ng mga sikreto. Ngayon, dahil sa inggit, may mga bagay na inilalabas na siya na wala sa lugar. Yun. Follow-up question, sister. Sino nagsulat? Nasa ano rin yan? Si Solomon din nagsulat niyan, kung hindi Ecclesiastes, Kawikaan, type nyo sa Google na lang. Type nyo sa Google. Pag ginugol mo, lumalabas yan. Ilaban mo ang iyong usap, ngunit huwag mong ilahad ang lihim ng iyong kapwa. I-google nyo lang, lumalabas yung talata na yan. Google nyo na lang. Hindi ko masyadong kabisado yung talata. Pasensya na kayo sa numero. Numero lang naman yun pero yung mismong nakasulat mismo, yun mismo yung nakasulat dun. Follow-up question, sister. Okay na po. Kahit hindi ko nabibigyan ng importansya kahit gaano kami katagal maging friends. Ganun lang naman Hindi naman ganun kakomplikado buhay Pag Ganun kayo kasi, nagbago kasi. turuan ko kayo kung paano makipagkaibigan na. Bigyan ko kayo ng isang malupit na tip kung paano makipagkaibigan. Ang isa sa mga pinakamagagandang klase ng kaibigan, yung kaibigan na natuturuan. Pero dapat maging magandang klase ka rin ng kaibigan ka rin na hindi lang natuturuan, marunong ka rin magturo sa kaibigan mo kung paano ka maging kaibigan.
Parang katulad sa akin, meron akong ilang mga kaibigan na alam talaga nila eksakto kung ano yung requirement ko para maging kaibigan ko sila. Para manatili rin yung kaibigan ko sila. If you have to say something bad about me, tell it to my face. Isa yon. Pag magsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin, sabihin mo sa akin sa mukha ko. Para makakapagbago ako. Ako naman, ang trabaho ko naman, pag magsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin, ako naman, diretso lang din. Hindi ako dapat ma-offend. Bakit? Kasi alam ko naman, nakaibigan kita, hindi kita kaaway. You're coming from the standpoint that you love me. Nanggagaling ka dun sa punto na alam ko na mahal mo ko kaya mo sinasabi sa akin yan. So, hindi ako dapat magalit kapag nagsalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin sa harapan. Bakit? Kasi ang gusto mo, mag-improve ako. Ganun. Bawa, Chef Anthony Ang. Every now and then, bumibisita dito si Chef Anthony Ang. Chine-check itong lugar ko, ganun din doon sa kabila, nung buhay pa yung kabila. Tapos siya mismo nagsasalita ng mga bagay na talagang, minsan may mga pagkakataon, hindi mo talaga makain yung salita eh. Bakit? Syempre magtropa kaming dalawa eh. Nagtatapatan kami sa isa't isa eh. Diba? Ganun kasimple yung konsepto. O ngayon, ako naman, alam ko naman, and this person is coming from the standpoint of he loves me. Mahal ako nitong kaibigan ko. Kaya nga siya bumiyahe pa mula Quezon City papunta rito para lang tignan kung ano nangyayari tapos surprise yung pag-visit niya. Para makita ko kung saan ako tama, para makita ko rin kung saan ako mali. Importante sa akin yung mga ganong kaibigan, ang tawag doon check and balance. Yung mga ganyang klase ng mga kaibigan, yan yung mga kaibigang iniingatan talaga hanggang kamatayan. Bakit? Yan yung mga kaibigan na magsasalita sa'yo ng diretso sa mukha mo. Hindi sasabihin sa ibang tao yan as a form of entertainment o para makamot lang yung katinang utak nila kasi ang sarap mag-chismis. In case hindi nyo alam, napakasarap niyan. Pero nakakasira din ng buhay ang pag-chismis. Lalo na pag tungkol sa kaibigan mo. O ngayon, tignan mo. Alam mo, ang balita, tumatawid-tawid yan. Sabi nga nila, may pakpak ang balita. Pag nagsalita ka ng hindi maganda tungkol sa kahit kanino, tapos hindi mo pala kayang panindigan kapag kaharapan na, putang ina, tignan mo ngayon kung ano itsura mo para kang binuhusan ng malamig na tubig kapag kinumpronta ka nung taong nagsalita ka ng hindi maganda sa talikuran, tapos kinumpronta ka ngayon ng harapan. O, tignan mo, para ka ngayon binuhusan ng malamig na tubig. Diba? Hindi mo ngayon alam paano mo ipapaliwanag. Tapos sasabihin mo, iharap mo sa akin. Alam mo naman na hindi haharap sa'yo. Alam mo naman, kaya ka ganyan. Bakit ka defensive? Kasi sinasabi mo, iharap sa akin. Simple lang naman yung konsepto eh. Kung totoong hindi mo sinabi yan, di sana sabihin mo na lang diretso kung ano ba talaga yung sinabi mo at interpretation lang pala nung kabila yun. Diba? May mga tao talagang makati lang talaga ang dila. May mga tao makati ang dila. Magsiilag kayo sa mga ganyang klase ng tao. Alam mo, hindi maganda yung mga taong ang tawag nila sa Biblia, hatid dumapit. Mapaghatid dumapit. Naninira ng mga magkakaibigang matalik yung mga yan eh. Ang tawag, mapaghatid dumapit. Yung mapaghatid dumapit, pupunta sa isang lugar, tapos kukuha ang balita rito. Babalik dito, sasabihin yung balitang galing dito. Yung balita naman na galing dito, dadalhin sa kabilang lugar. Ang tawag niya, mapaghatid dumapit eh. Chismoso ba? Chismoso. Eto, pakitang gilas natin tong isa. Wala. Mga basher ko talaga takot eh. Mga basher ko duwag eh. Puta, tignan mo, merong isa ritong nagsasalita na hindi maganda tungkol sa akin. Nawala na, hindi, nakalimutan ko sinabi. Pero nung i-akit ko siya sa live, walang option para i-akit siya sa live. Takot mo lang, Takot mo lang. Hindi naman ganun kakomplikado buhay eh. Puta, kapag kakaya mo sabihin niya sa comment section, edi sabihin mo sa akin sa harapan. Di ba? May mga tao talaga eh. Talagang duwag lang talaga eh. Duwag lang talaga. Anyways, follow-up question, sister. Wala na po. Babaliwalain ko na yung matagal na namin friendship. Congratulations, you now have peace of mind. Magkakaroon ka ng peace of mind. Kahit matagal, kung ganun naman na nakakasakit na sakit na It will save you years of pain. Oo, masakit yan sa parang siguro isang taon o every time mababanggit yung pangalan niya, ganun. Pero it will save you years of pain kapag na-realize mong merong mga tao na dapat pinopromote ka sa buhay mo from being total strangers to being your friends, tapos ipopromote mo pa to being your family. Pero meron din namang mga tao na considered mo na nakapamilya, pero ibababa mo into friends. Bababa mo rin sila, pag hindi pa rin umubra, bababa mo sila into total strangers. Matuto kayo mag-promote, matuto rin kayo mag-demote sa buhay ninyo. Follow-up questions, sister. Thank you po. Okay ka na? Thank you po, Lods. Yun lang po. Okay, sige. Salamat.
Okay, next tile. Okay, next tile. Sa neutral. Ito kanina pa nagre-request. Neutral. Sir, Brother! lahat, Saan ka? ano po bang, may ano pong requirements sir sa mga tanong po sir about ng pagbasa religious, sir, Wala. sir, about sa Wala naman. politics? Kahit ano. Kahit ano po, anong, Basta kaya kong sagutin. Pag hindi ko kaya, diretso yun lang kita. Di ko alam yun. Ganun. oh, okay po, sige po, okay lang po. Isang tanong na po, tapos pwede na muna po ako ibaba. Sige. Pwede po magtanong sir sa mga about sa politics. Isa lang po. Sige lang. Okay. Ano yung sinabi po ni Piara din na human life sa kanya tapos human rights. Ano po yung stand niyo dun sir? Kahit opinion lang po, maghingi Naniniwala po. ako. Okay sir, Naniniwala pwede ako. nga po ako ibaba sir. Okay, sige. Thank you, brother. Good night. Okay. Ay, hindi. Huwag ka na lang muna bumaba. Diyan ka na lang muna. Para Sige ako po, sakali makapag-follow-up question ka. Okay. Sige. Naniniwala ako ron. Mas importante talaga ang buhay kaysa sa karapatan. Kasi kung karapatan ang paiiralin mo at yung karapatan na yun makakasakit at makakaperwisyo ng maraming buhay, gaano ba talaga ka-importante ang karapatan na yan? Sa akin, diretsa, mas importante buhay. Kasi tignan mo naman yung nangyayari dun sa panahon ng drug war, di ba? Na oo, sige, may mga extrajudicial. Hindi ako sumasang-ayon sa extrajudicial killings. Ganun na lang. Hindi ako sumasang-ayon sa extrajudicial killings. Yung sinasang-ayunan ko na pagpatay nung panahon na yon, mas maigi na mapatay ang isang kriminal kaysa ang mapatay inosenteng pulis na naghahabol lang sa kriminal. Diretsahan lang. Bakit ba may mga napapatay? Diretsahan, okay, sige, merong iba na may kasalanan ng pulis, may iba na bla bla, etc. Pero hindi mo rin naman maiaalis na meron talagang mga lumalaban at nakikipagputukan pa at nakikipagbarilan pa. O ngayon, dun ngayon sa simpleng konsepto na itong mga tao na to, nahuhulihin lang naman, huhulihin lang sila. Huhulihin, mananatili kang buhay, mananatili kang, sige, wala lang ang kalayaan mo, pero you will have the basic rights na maipagtanggol ka ng isang abogado, meron kang basic rights na maipagamot, meron kang basic rights na, di ba, yun nga lang, papasok ka nga lang ng kulungan for whatever reason na meron kang kaso, ganun. Pero lalabang ka, makikipagbari lang ka pa, sa akin mas okay na mapatay ka kaysa yung pulis ang mapatay. Bakit? Yung pulis, yung mga nagtatanggol sa atin, ano ka ba? They keep the streets peaceful, they keep the streets clean as much as possible. Oo, may mga scalawags. Hindi natin pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan natin, buhay ng isang inosente na pulis versus buhay ng isang adik na may kaso at may warrant of arrest kaya siya hinuhuli. Kaninong buhay ang mas importante dun sa dalawa pag nagkabarilan yung dalawa? See? Yung karapatan mo para mabuhay, hindi na importante yan pagkapapatay ka ng inosenteng pulis. Hindi na importante yung karapatan mo para mabuhay kapag kapapatay ka ng inosenteng pulis. Sa akin, ganun kasimple yung konsepto eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Mas importante ang buhay ng isang inosenteng pulis kaysa sa isang siraulong may warrant of arrest na hinuhuli ng pulis na lalaban at papatayin niya yung pulis. Mas importante buhay ng pulis. Simple. Hindi ganun kakomplikado. O mas importante talaga, simple. Mas importante yung human lives kaysa sa human rights. Pag nagbanggaan na mabuhay yung isang inosente versus mamatay yung isang siraulo, pabayaan mong mabuhay ang inosente. Pabayaan mong mamatay ang siraulo. Ganon kasimple. Tinan mo, yan ang nagtataka ako eh, di ba? Ako nagtataka talaga eh. Bakit kapag ka-kriminal ang papatayin, nagwewelga ang mga tao? Bakit pag yung inosente, pinatay ng kriminal o ng adik, walang nagwewelgang mga tao? Ba't nagkaganyan? Ang hirap ipaliwanag niyan. Bakit kapag yung isang adik na alam naman talaga ng halos lahat na adik talaga yun within that community, napatay, bakit may welga ang mga tao? Pero bakit pagka inosente ang binaril sa muka ng isang siraulong adik dahil lang hino-hold up niya yung putang inang kawawang inosente, bakit walang nagwewelga tungkol dyan? Bakit walang nagsasalita? Bakit tahimik kayo? Sige. Why the duality? Diba? Why the duality? Na dalawa standard, dual standard, kapag ka-kriminal ang papatayin, hindi okay.
Pag kriminal ang papatay sa inosente o manra-rape ng inosente, okay lang? Ganun ba ibig nyo sabihin? Diba? Sa akin, hindi ganun kakomplikado yan, brother. Hindi ganun kakomplikado. Sa akin, simple lang yung konsepto. Between human rights and human lives, pag nagbanggaan yung dalawa, I will choose human lives. Lalo na pagka inosente ang pinag-uusapan. Yan. Follow-up question, brother. Tanong ko lang din po, no, yung isa sa rason daw is kaya pumapasok sila sa mga ilapon dahil sa kahirapan. Yun lang po. Naintindihan ko yung ganong konsepto. Naintindihan ko yung ganong konsepto. Pero sa akin, be practical naman. Di ba? Nakita mo ng puta, ang transaksyon ng gobyerno tungkol sa droga, ang tigas pa rin ang ulo mo sa droga. Magantay ka muna bumaba. Putang inang yan. Di ba yung common sense mo na lang eh. Di ba? Common sense mo na lang. Anong plataforma ng gobyerno na to? Patayin ang mga adik. Yun ang plataforma. O ngayon, ikaw ngayon na adik, tigilan mo yung pag-a-addict mo, magkaroon ka ng common sense. Simple. Hindi ganun kakomplikado. Nakita mo nang yan ang plataforma eh. Kung ang plataforma niyan tungkol sa mga sugal-sugal, okay lang, addict ka. Diba? Okay sa'yo yan. Practical sa'yo yan. Bala ka sa buhay mo kung anong trip mo. Pero alam mo nang ang plataforma ng presidente tungkol sa mga addict, ang tigas ng ulo mo, pusher ka pa, putang ina mo, mapapatay ka talaga. Diba? Kahirapan. Ako naman, nandun lang naman ako sa ine-entertain ko pa rin yung idea, kahit na illegal. Sige, ine-entertain ko yung idea. Let's talk about that. Kasi we're only talking about things, diba? Hindi naman ito makaka-impluwensya sa isang ordinaryong taong bayan para siya magbenta ng droga. Tanga ka kapag ginanon mo. Pero, ang pinag-uusapan natin, yung mga taong nagbebenta na. May mga taong nagbebenta na talaga ng droga eh. Diba? Bago pa dumating si Duterte, may mga tao nagbebenta na talaga ng droga. Alam mo na ang plataforma tungkol sa droga. Tumigil ka na dyan. Tumigil ka na. Sobrang common sense naman yun eh. Puta, alam mo ng number 1 priority ng presidente, patayin yung mga adik kung maaari eh. Alam mo na yun eh. O ano ngayon na ibig sabihin? Pag hindi ka tumigil, alam mo papatayin ka talaga. May mga tao lang talaga, tanga lang talaga eh. Mahirap ka na nga, tanga ka pa. Sa akin, ganun kasimple yung konsepto eh. Kung mahirap ka, kahit man lang paano, practical ka man lang, okay na yun eh. Diba? Pero mahirap ka na, tanga ka pa. Ang hirap pagsamahin yan, brad. Ang hirap pagsamahin yan. Tanginang yan. Alam mo nang illegal yung ginagawa mo, tapos sige ka pa rin, benta ka pa rin ng benta, kahit alam mo ng panahon na delikado na, ang tigas naman ng ulo mo. Tapos sabi, wala kang ibang hanap buhay. Hindi, tanga, tinatamad ka lang maghanap ng ibang hanap buhay, kaya ka ganyan. Ang dami-daming hanap buhay. Nakita nyo naman na nasa tondo ko, namamasura. Tangin, nagbabalot ng tareta, 600 pesos lang bayad sa isang araw, 12 oras ako nagtatrabaho, pero may hanap buhay. O, diba? Nakita nyo naman yun, may hanap buhay. O, hindi naman ganun kakomplikado eh. Diba? Kahit magbalot ka man lang ng tareta. Pero ang problema kasi, gusto mo kasi instant na pera. Hindi ka na sanay humawak ng mahirap na perang pinaghirapan mo talaga. Kasi gusto mo kasi instant. Diba? Gusto mo instant eh. Gusto mo konting transaksyon, halos isang buong maghapong paghahanap buhay na agad na iilang minuto lang. Wala nasanay ka na sa instant na pera. Yan kasi ang mahirap kapag ka-instant ang pera. Yan ang mahirap kapag ka-instant ang pera. Hindi ka nasanay gumawa ng pera sa mabagal na paraan. Sa akin, tangina, kahit saan mo ako ilagay, sa mahirap o sa madaling paraan, madali sa akin kumita ng pera. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Ipagpapalit ko yung oras ko kapalit ng pera. Ano mahirap dun? Hindi ganun kahirap. Hanap buhay ka ng patas, sa umpisa wala ka talagang skill na maibenta. Ito si Putski, regular viewer ko na to eh. Pero regular ganyan din ang comment sa akin eh. Block kita ha, Putski. Ngayon, tsaka mo ngayon ako Putski. Putski ka pa ha. Tsaka mo ngayon ako Putski. Dali, nakita niyo kung gaano kadali? Simple lang naman eh, diba? Ganun kasimple yung konsepto. Pag alam mo na plataforma ng vlogger ngayong araw, hindi ka trip, at ang trip niya mam-block ng mga basher, susunod na araw ka na lang mambash. Diba? Diba? Yun po tayo ng common sense eh. Yun ang common sense. Nagbebenta kang droga ngayon, nakita mo plataforma ng presidente, papatayin ng mga adik, papatayin ng mga pusher, huwag kang magbenta ng droga ngayon. Trip mo na, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo ipagpatuloy yan sa susunod na panahon. Bahala ka sa buhay mo, pero wag ngayon. Simple, di ba? Common sense yun. Yun ang common sense. Wag ka lang tanga, mananatili kang buhay sa mahabang panahon eh. Wag ka lang tanga, mananatili kang buhay.
Kahit may mga parang bahid pa ng pagka-illegal yung negosyo mo. Yun, nasagot ko rin. Follow-up question, brother. Yun lang po, no, para sa iba na lang din po yun, para may chance din po maka-accept. Salamat po sir sa absorb po lahat ng sinabi niyo, sir. Salamat po sa Thank you very sagot mo. much. Thank you po. Sige. Alam mo, yan ang dahilan kung bakit pati yung mga nagmamaneho ng mga illegal na negosyo, interesado din sa akin eh. Bakit? Ine-entertain ko kasi yung idea eh. Hindi ako sarado isip ko sa mga bagay-bagay. Hindi, parang networking. Sabi nila, open-minded ako. Okay, sige, maiba naman. Sige. Ito si Molly something. Hindi ko mabasa ng maayos yung pangalan niya. Molinks? Rade, good morning. Taga-saan ka? Taga-saan ka, brother? Ayun, sinabi na ng manok. Alas 5 na daw sabi ng manok. Callings, good morning. Taga-saan ka? Okay, next na. Mukhang tulog na yata si Mollings. Constantine. Joy Chester, number 1 fan mo ko. All caps pa. Okay, sige, salamat. Dito muna ako sa kabila. Kabila muna tayo. Kabila. Starlink. Starlink, good morning. Morning po. Taga-saan ka? Taga-saan? I tried na makaakyat sa iyo Salamat, sister. Taga-saan ka? para to ask questions para din taga Iloilo po. Okay. Ano tanong mo? Gusto ko lang mag-extract ng idea mo tungkol sa nangyayari ngayon tungkol sa ating bansa sa nangyayari sa pagkuha kay President Duterte. Gusto ko makuha yung idea mo, ano ang nakikita mo na mangyayari, na susunod na mangyayari. Meron pa bang hope na makabalik si PRRD or May tanong ako. tuluyan Tanong ko to sa ng- audience ko. Nakabalik na ba si Duterte? Kasi meron ako nakikitang news, hindi ko lang sigurado kung legit ba yon. Nakabalik na ba si Duterte? Type yes or no nga. Meron ako nakitang news na bumababa siya sa airport eh. Tingnan muna natin. base sa pagkakalam ko Kasi ang choice mo yes or no lang no. Wala pa. Hindi Ang ba? pagkakaalam ko lang So fake news pala yun, nagpapa-viral lang. Hayop na yan. Tangin na. Pinapabay gusto ko parang gusto ko lang i-extract yung idea mo kung ano ba ang future, something like Yan, that. sakto. Tungkol kay Duterte. Okay, ngayon, eto muna, dali. Mabilis lang to. Mabilis lang. Sobrang bilis lang nito. Pengi muna ako sandali. Akin muna lahat ng attention. Pengi muna ako sandaling 30,000 hearts. Sa kabila, 30,000 hearts din. Kabila, 30,000 hearts, pege. Ayan, discuss natin to. Medyo hahabaan ko ng konti. Pero sasaglit lang ako. Mabilis lang to. Pengin 30,000 hearts. Bilisan nyo lang yung 30,000 hearts. Iihi muna ako na iihi na ako. Mabilis lang to. Good morning, everyone. Natanong ko yung question na yan kasi syempre nakitaan ko si President Duterte na siya lang talaga ang pag-asa ng shall we say peace. And I find him as a good leader kasi nakitaan ko siya ng puso to serve the country. Okay. So hindi naman 30,000 hearts, pengi ako rito 30,000. Dito din sa kabila, pengi ako 30,000 hearts. Discuss ko to, medyo laliman natin ng konti. Hindi natin mababawal, laliman natin. Iba ito sa mga bagay na nababalitaan nyo sa news. At ito, pwede ko namang ilabas kasi this is purely my opinion based on my
personal observation. Akin muna sandali yung attention Pilipinas. Pengin muna ako 30,000 hearts dito. 30,000 hearts, pengin nga. 30,000 hearts. Bilis ng konti. Para na kagad tayo. Makaalagwa tayo. Pengin 30,000 hearts dito. Pakibilisan ng konti. Para makaalagwa na kagad tayo. Let's go. Sige, double tap nyo na. Bilisan nyo. Double tap nyo na. Pengin 30,000 hearts dito. O, 22,000 hearts na. Para dumami yung audience natin. Paramihin muna natin sandali audience. Kasi malaking pakinabang ito, lalo na para sa inyo, mga Pilipino. Malaking pakinabang sa inyo ito. Ako naman, I'm going away anytime soon. Sige, 30,000 hearts. Pero para sa inyo, lalo na sa mga may anak, may asawa, pakikinabangan nyo ng gusto to. Ito insight ko tungkol sa nangyayari ngayon. Tapos si tailor fit natin sa pangkaraniwang buhay ng ordinaryong taong bayan. Yeah, 30,000 hearts. Let's go. 30,000 hearts. 5,000 hearts. Mabilis lang yan. Bilisan nyo na lang. Sige, let's go. 30,000 hearts. Let's go. 30,000 hearts. Okay. Yan. 26,000. 27,000 na. Okay. Ayan. Ayos. 27,000 na. Sige, pakibilisan ng konti. Bilis ng konti. 3,000 na lang. Let's go. Ayan. 2,000 na lang. 2,000. Let's go. Okay. Sige, dudutin nyo rin yan. Ngayon, sasagot na ako. Ganito. The way I see things, hindi facade yung visuals ko. Yun ang isa sa mga bagay na sinisigurado ko. Hindi facade yung visuals ko. Ano yung facade? Yun yung face value. Yung nasa harap. Hindi ko masyadong tinitignan yung nasa harap. Hindi ako masyadong mahilig dun sa ang ganda ng kotse kasi sobrang kinis, ang ganda ng pintura. Hindi yun ang tinitignan ko eh. Ano nasa ilalim ng hood? Pop open the trunk, I will look at the hood. Tingnan natin kung ano nasa loob niyan. Ayan, makikita mo ngayon. Oh, putang ina mo. Honda Civic, kinabitan ng V6 na engine. Putang ina mo. Hindi tayo mananalo rito, drag race. Talo tayo dyan. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, wala akong pakialam dun sa mga bagay na nababalitaan lang. Sa harapan lang. Okay yun. Ayos yun. As a form of reference na may ganyan palang pangyayari. Pero yung behind the scenes, yun ang importante. Si Duterte, wag ninyong kakalimutan, isa sa pinakamagagaling na tactician na meron tayo pansamantala sa politika. Isa si Duterte sa mga pinakamagagaling. Paano pruweba? Kung hindi ninyo naaalala, sinabi ni Duterte sa mahabang panahon na pinipili ko, sasabihin ko eh. Ito na lang. Si Duterte, prosecutor. Coming from that standpoint na ang Duterte ay prosecutor. Ibig sabihin, alam niya ang batas, at kaya niyang ikot-ikutin para sumang-ayon sa gusto niya. Alam niya batas. Bakit? Prosecutor kayo. Mas mahirap ang prosecutor kaysa defense. In case hindi ninyo alam, sa pag-aaral abogasya, mas madaling mabasura ang kaso kapag prosecutor ka. Bakit? Kasi yung konsepto na yung presumption of innocence. Yung presumption of innocence. Yung presumption of innocence, kapag ikaw yung nagsampa ng kaso at ikaw ang prosecution, you have to make sure na halos seamless yan, na halos wala nang maibubutas dyan na kahit na, no? Kasi makakuha lang ng isang maliit na butas. Then, maaaring mabasura ang kaso. Maliit na butas lang. Pagkakamali ng prosecution, maliit na butas, maibabasura kaso. Ganong kahirap makapagpanalo ng kaso kapag prosecution ka. Ganon kahirap makapagpapanalo ng kaso kapag ikaw ang nasa prosecution standpoint. That being said, si Duterte, mahabang panahon na prosecutor. Ano ngayon na ibig sabihin? Naiintindihan ni Duterte ang batas. Si Duterte ba, sasalang sa politika na binabangga niya ang ICC sa mahabang panahon
at in-opt out pa niya ang Pilipinas sa ICC. In short, hindi na tayo miyembro ng ICC kung hindi niya pala kayang banggain ang ICC. Wala masyadong nakakaisip niyang parte na yun eh. Wala masyadong nakakaisip ng parte na yan. Ano ngayon ang ibig sabihin? Como alam niya kung paano banggain ang ICC, komportable siya. Ang katunayang komportable siya, tignan mo, sumama nga siya eh. Nakita Tama. nyo? Mali ang tanong ng maraming Yeah. Pilipino eh. Mali ang tanong ng maraming Pilipino eh. Ang tanong, bakit hinuli? Bakit pinabayaan ng gobyerno Marcos na mahuli ang dating presidente? Yan ang tanong eh. Without considering na ang mas tamang tanong, bakit pumayag si Duterte? Bakit pumayag si Duterte? Yun, Wala masyadong nag-iisip ng ganun. Wala masyadong nag-iisip na hindi ninyo nare-realize, wala masyadong nakaka-realize na si Duterte isang tawag lang. Isang tawag lang. Magkukumpulan na agad ang mga tao sa kung saan nandun ang PNP para harangan yung paghuli sa kanya. Eh tapos harassment pa ginagawa nung si Torre. Harassment, kung di nyo nakita. Hinahawakan niya mga abogado ni Duterte. Harassment yun. pinipilit. Harassment. Ngayon, tinan mo. Without considering na yung mga tao di masyado nag-iisip eh, bakit pumayag kaya si Duterte? Yun ang tanong, bakit kaya pumayag si Duterte? Palagay mo, ano dahilan? Hindi ba niya kayang pigilan? Hindi ba? The way I see things, I see it on multiple factors. Tingnan mo, isa dun sa mga tanong na dapat itinatanong ng mga tao is, bakit pumayag si Duterte? Isa pang tanong, bakit ang Marcos gustong-gusto na mawala sa landas nila si Duterte? Samantalang ikinampanya nga sila ni Duterte. Ito hindi naiisip ng mga tao eh. Tama. On multiple factors, hindi ito maka Duterte o maka Marcos. Hindi, wag natin pag-usapan yung ganyan. Ako, neutral ako. Neutral. I'm coming from the standpoint na tinitignan ko yung magkabilang anggulo. Yung anggulo ng mga Marcoses at yung anggulo ng mga Duterte. Ano anggulo ng mga Marcoses? Naiintindihan ko kung bakit kailangan mawala sa landas nila si Duterte. Hindi lang yan dahil sa politika. Okay, sige, politika is one thing. Maintindihan mo, politics is one thing. Pero, etong dalawang mga taong ito, makikita mo na merong bahid ng pagmamahal sa bayan. Yung dalawa, pareha sila, si BBM at saka si Duterte. Yan, paano ko nasabi? Tignan mo. Ang dahilan kung bakit pinapahuli ng Marcos ang Duterte, isa sa mga dahilan lang politika. Pero, isa rin sa mga posibleng dahilan na baka hindi nyo napansin, lalo na sa mga DDS, sa mga kakampi ni Duterte, baka hindi nyo lang napansin na si Duterte halos i-hand over na tayo sa China nung panahon niya. Hindi ba naririnig nyo yun? Gawain nyo na lang kaming province of China. Philippines, province of China. Nakita niyo yan? Bakit ba ako kumakain? Dali nga, hindi ako makapagsalita na maayos pag kumain ako. Ito naman, binigyan naman kasi ako ng pagkain. Abot kayo ng abot sa akin ng kung ano, no? Okay, yan. Going back to sa pinag-uusapan natin. Maiintindihan mo ang Marcoses kung bakit gusto nilang mawala sa landas ang Duterte. Hindi lang yan dun sa konseptong gustong mawala sa landas ang Duterte because of political reason para manatili sila in politics. Maintindihan mo rin Meron din kasing kailangan na isama ka sa equation na baka posible kasi na parang ang tunog iniha-hand over na lang tayo sa China. At alam nyo naman yan
hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyo, bukas lang ng mata, open lang tayo, na kunyari hindi tayo nakapanig kay Duterte, kunyari din hindi rin tayo nakapanig sa mga Marcos. Ganon. At tayo mga Pilipino, at hindi na importante kung sino ang namumuno, Pilipino pa rin tayo. At ang loyalty natin, nasa bansa natin, regardless of the president. Kung sino man yan, hindi na importante. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, yung kung sino man ang presidente, suportahan natin ng magagandang plataforma. Kung ano pangit na plataforma, batikusin natin. Regardless if it is BBM or regardless if it is Duterte. Ganun tayo. So ngayon, coming from that standpoint, na neutral tayo at hindi tayo nakapanig sa isa lang. Kailangan maintindihan mo kung bakit ginagawa ng mga Marcoses yung ginagawa ng mga Marcoses. Kasi isa sa mga possibility, kasi possible lang we're only talking about possibility, meron kang feeling na out of the usual nung panahon ni Duterte na parang ang pakiramdam masyado na tayong kaibigan ng China to the point na halos si Duterte i-hand over na tayo sa China kahit pabiru pa. Gawain nyo na lang kaming province of China, Philippines, province of China. Yun mismo eksaktong sinabi niya. Huwag nyong kakalimutan yun at huwag ding i-deny. Kasi sinabi niya talaga yun. Ngayon, maintindihan mo na ngayon kung bakit pinoprosecute. Maintindihan mo na. Ngayon, doon naman tayo ngayon sa side ng mga Duterte. Bakit pumayag si Duterte na mahuli? Kasi may butas. Ano butas? Yung paraan ng paghuli na iintindihan ni Duterte at ng mga abogado niya. Lalo na tungkol sa international. In case hindi ninyo alam, merong isang video na lumabas na nakaupo si Duterte. Yung upuan maganda. At ang sabi ng isa sa mga abogado niya na nahagip ko, ang sabi, kailangan po munang dumaan sa korte ng Pilipinas. Kasi yun yung sabi sa Article 59 ng ICC. Tama. Ngayon, that being said, alam ng panig ni Duterte yung batas ng ICC. At ang itsura, hindi dumadaan itong mga kapulisan natin sa paraan ng ICC mismo. Sila mismo lumalabag. Ano ngayon ang ibig sabihin? Dahil dun sa konsepto na yon, na yung paraan pa lang ng paghuli, wala na sa lugar, merong possibility na baka i-consider ng korte na halos lahat ng ebidensya nalilitaw pagkatapos ng paghuli, ang tawag nila sa batas, fruit of a poisonous tree. Ano ngayon ang ibig sabihin? Merong possibility na baka mabasura yung kaso dahil lang mali yung pagkahuli. Huwag niyong kakalimutan, si Duterte, prosecutor sa mahabang panahon. Nakakakita siya ng butas. Isa yun sa mga possibility kung bakit pumayag siya na mahuli siya. Kasi merong possibility na nakakita siya ng butas. Tapos dun sa butas na yun, pwedeng hindi lang yung problema ng PNP ang makana niya, hindi lang din ang rehimeng Marcos ang makana niya, pati yung mismong kaso, pwede ring maabsuelto. Possibility yun. We're only talking about possibilities. We are only talking about possibilities. Kasi isipin mo, pag si Duterte hindi pumayag na mahuli, ano ngayon na mangyayari? Haharang ang mga tao. Pag humarang ang mga tao, ano ngayon na mangyayari? Magkakaroon ng problema. Bakit? Kasi may masasaktan o may mamamatay. Pag may nasaktan o may namatay dahil lang pinipilit kunin si Duterte, ano ngayon ang magiging Ano ngayon ang magiging tingin ng mga tao kay Duterte? Ngayon, sa pagsama ni Duterte, doon lang sa konseptong pagsama niya, nang may butas yung paghuli, doon lang sa konsepto na sumama si Duterte kasi mukhang may butas yung paghuli at hindi biro yan. Imposible de los imposible na hindi nakita ni Duterte na may butas. Kasi mismong si Kitty nakatutok yung camera. Pagtutok ng camera, sabi ni Duterte, kailangan ko yung anak ko, siyang magiging legal counsel ko. Ang sabi ni Torre,
Hindi pwede. Hindi mo pwedeng ganunin ang kahit na sino. Constitution, hindi mo pwede na pagbawalan ang isang taong makausap ang abogado niya, hindi mo rin pwedeng pagbawalan ng tao na makausap ang doktor niya. At parehas yun, pinagbawalan ni Torre. Doon pa lang sa konsepto na yon, basic principle, magkakaproblema na kagad yung kaso. Magkakaproblema na kagad yung kaso. Ngayon, ano ngayon ang posibleng mangyari pag nagkaproblema ang kaso? Una, posible na madismiss yung kaso. Pangalawa, dahil mabango ang pangalan ng mga Duterte, posibleng magkaroon ng public outcry. Pangatlo, posible rin nakatapusan na ng rehimeng Marcos. We are only talking about possibilities. May I talk, sir? Go. Kasi may nakita po akong napaka-legit na content na sa TikTok din. Pero legit yung source niya. Di ko lang pangalanan. Ang nangyari pala doon, may nagdududa ako Sabi ko, ito may communication itong administrasyon doon kay SCC. Tama nga ang hinala ko. Kasi kahapon nakakita ako ng content. Si Pero legit Sasasot. yung source niya. Yung ino-open niya talaga yung communication doon sa communication ni administrasyon doon kay ICC. So nagduda ako na talagang inuubra talaga yung namahuli talaga si President Duterte. Sabi ko, sinasadya Maintindihan mo talaga. naman kung bakit. Yung Maintindihan mo kung bakit. Sige, andun na tayo dun sa konsepto na parehas silang nagpapalawig ng political interest nila. Maintindihan mo na yun Ang mga Marcoses nagpapalawig ng political interest. Ang mga Duterte naman, syempre dahil si Duterte, maintindihan mo rin matanda na, di ba? Kailangan niya nang ipasa yung legacy papunta sa anak. So maintindihan mo yung magkabilang panig na yun Pero maintindihan mo rin naman kasi yung panig na meron ngang possibility kasi na nung panahon ni Duterte, merong hindi mo maintindihang looming presence of fear because of the feeling that as if Duterte is handling us over to China. Merong ganun pakiramdam Kaya, tinan mo, kung di nyo napansin, sino-sino yung mga presidente ng mga bansa na nag-uunahan na maglabas agad ng statement nila tungkol sa pagkahuli ni Duterte. Kasang-ayon kay Duterte. Ang pinakauna by far China. Pinakauna China, sumunod ang Amerika, tapos kung di ako nagkakamali, pati Russia. See? So meron talagang possibility na nakakiling si Duterte sa China. And we are only talking about possibilities. Posibilidad lang yan. Ngayon, bago sumama ang loob mo na bakit kumikiling si Duterte sa China, teka lang muna. Kailangan mo ring i-check kung ano ba ang nangyayari sa pandaigdigan. Hindi lang naman ganun kasimple na pumapanig si Duterte sa China. Maiintindihan mo rin kung bakit Bakit? Kasi meron din namang possibility na pag ginera tayo ng China, wasak tayo. And there is a common notion that if you cannot beat them, join them. In case hindi ninyo alam, ang China, isa sa mga rising power sa mundo ngayon. At ang Amerika, pabagsak na. Hindi nyo nakikita? Ang Amerika, pababa na. Ang China, papataas. Ang China, binibili halos lahat ng mga bagay na malalaking asset ng mundo. Malalaking resources ng mundo. Tapos ang ginagawa pa nila, hindi lang binibili yung mga malalaking assets ng mundo, pati yung politika ng iba't ibang mga bansa, nag-i-ingest sila, hindi lang ng pera nila, pati mga politiko na ini-install nila dun sa mismong bansa. Kasi ang in case hindi niyo alam, hindi lang tayong nagrereklamo niyan. Pati ang Australia nagrereklamo na rin yan. Na may mga perang pumapasok galing China na binibigay sa mga politiko nila.
Biblically kasi, sir, tama yon. Ang China, ikapitong sunga yan sa Biblia. Hindi, So, labas tayo ron, sister. in that Labas tayo sense, ron. Labas tayo ron. in that Lalabas tayo sense, doon. Kasi parang... interpretasyon yan eh. Mahirap tayo dun sa Sige, sige. Pero interpretasyon ng that's- Biblia. Maingat ako dyan, brother. Sister, kasi spiritualismo yan eh. Maingat ako dyan. Baka merong maniwala, tapos kasalanan ko pa kapag ka na-impyerno sila. Pero ito kasi, ito I'm opinion just sharing ko. my thought. Ito opinion ko. I'm just sharing my thought. Ngayon, going back to sa I'm just pinag-uusapan sharing my natin, thought. mas malaking pakinabang sa atin kapag pumanig tayo sa China na napakalapit sa atin, kaysa pumanig tayo sa Amerikang napakalayo sa atin. Yun ang Amo sa nakikita ko. totoo lang, para tayong mga ipokrita eh. Brother, para tayong mga ipokrita at ipokrito, mga Pilipino, sasabihin natin, ayan o, katulad nakakahiya. tsaka Sa na muna totoo yung lang, hindi emotions, naman sister. talaga Doon muna natin tayo sa kaya. logic. Kung di tayo tinulungan ng mga malalaking bansa natin. Tsaka na muna yung emotions. Doon muna tayo sa logic. Pag-usapan muna natin yung logic muna. Tsaka na yung emotions, hipokrito. Tsaka na muna yung emotions. Wala namang pakinabang dyan sa emotions eh. Doon tayo sa logic. Ngayon, ano ngayon ang logic? Ang China, umaangat. Ang Amerika, pababa na. Yung petrodollar deal ng Amerika na overthrow ng petro-yuan deal. In case hindi ninyo alam, 2016 pa yan o 2015 na overthrow ng China ang Amerika sa pagkuha ng bariles ng langis sa Middle East. So may mga Middle East countries, kasama na rin ang Russia, na nakipag-alliance sa China. So alam mong lumalakas ang China against Amerika. May malaking problema ang Amerika. O ngayon, magiging maganda para sa Pilipinas na kumiling sa China kesa kumiling sa Amerika. Pag yung dalawang bansa na yung naggera, pirat tayo dahil nakadikit lang tayo halos sa China, napakalayo ng Amerika sa atin. So mas tactical na pumanig ka sa China kesa sa Amerika. Ngayon, maiintindihan mo si Duterte kung bakit niya ginagawa yun. Yun naman ngayon ang kabaliktaran naman ngayon ni Bongbong Marcos. Ang kabaliktaran naman ni Bongbong Marcos, ayaw tayong i-give up ni Marcos sa mga Chinese. Bakit? Makikita mo komunismo. Alam mong mahirap ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno yung mayaman, pero mahirap ang ordinaryong taong bayan. 'Di ba? Isa pa, kung mapapansin mo rin na ayaw ni Bongbong Marcos ng ganon, kasi kung di nyo napansin, ang ginawa naman ni Marcos, pinalitan yung plataforma ni Duterte na kumiling tayo sa China. Ang ginawa ni Bongbong Marcos, kumiling siya sa Amerika. Tapos, nandito ngayon ang mga American troops, 'di ba? O tapos, ngayon, ang sumunod na nangyari, nakipag-alliance siya sa lahat ng mga bansa na kung hindi man kalaban ng China, neutral sa China, na ayaw makuha ang West Philippine Sea. Kasi ayaw ni Marcos i-give up ang West Philippine Sea. Bakit ayaw i-give up? Kasi pag give up mo ang West Philippine Sea, halos, nakuha mo na yung kalahati ng komersyo ng buong mundo. Biglang lakas ngayon ng China kapag ka nagkaganon. Biglang lakas ng China. Bakit? Makakapag-sanction sila ng mga taripa sa kahit na anong bansang ayaw sumunod sa China. Ganon yung konsepto. So ngayon, maiintindihan mo ngayon, bakit nagbabanggaan yung dalawa na yan? Bakit nagbabanggaan yung dalawa? Maintindihan mo, yung isa gusto tayong ipanig sa China because of tactical reasons na maglalaban ng Amerika at saka ang China. Mas maigi na nakapanig tayo sa China kaysa sa Amerika. Maintindihan mo rin naman ang Bongbong Marcos kung bakit he wants to get rid of the Duterte kasi ayaw niyang i-give up ang sovereignty ng Pilipinas. Naiintindihan ko yung magkabilang panig Pero halos walang nag-iisip ng ganun. Mga tao, nakikita, Duterte kami. Yung isa naman, Marcos kami. Pero hindi nila alam behind the scenes may nangyayaring mas malalaki pa. Yang dalawang malalaking mga politiko natin, pinamamahalaan ng ibang mga bansa. Hindi nyo lang napapansin. Walang nakakapansin yan. Wala masyado nakakapansin yan. Na ang mga Duterte, kumikiling sa China because of tactical reason. Pag nagbanggaan ng Amerika at saka ang China, ang lapit natin sa China. Mauuna tayong madurog. Tapos, ang mga Marcoses naman, ayaw i-give up ang West Philippine Sea. Therefore, ayaw nilang kumiling sa China. Bakit? Kasi magiging automatic kagad na number 1 ng China sa buong mundo pag nakuha nila yung West Philippine Sea kasi kalahati ng komersyo ng buong mundo dyan dumadaan. Tamo? Walang nag-iisip ng ganyan. Na hindi yan tungkol lang sa politika. It is not just about politics. It is about the lives of every single Filipino. At hindi lang ng mga Pilipino ngayon.
Pati ng mga susunod na lahi natin, 2, 3 henerasyon mula ngayon. Tama. Wala masyadong nag-iisip ng ganyan eh. Na yung 2 nagbabangga ang malalaking bato na yan, parehas ang iniisip nila yung mga susunod na lahi nating mga Pilipino. Wala masyadong nag-iisip ng ganun. Ang nakikita lang nila, ano nakikita? Si Duterte, hinuli, masamang tao, bangagang bongbong. Ganun lang ang nakikita ng mga tao eh. Diba? Ang nakikita ng mga tao, alam mo yun, yung bongbong, tama ang ginagawa ng bongbong. Bakit? Ang daming pinatay ng mga Duterte. Yan ang nakikita nyo eh. Diba? Sabi ko nga, how I wish nakikita nyo yung nakikita ng mata ko. How I wish nakikita ninyo yung nakikita ng mata ko. And you will be outstandingly be in the middle and not be biased sa mga Duterte o sa mga Marcoses. Kasi supposed to be, dapat, ang pagkiling mo nasa mga Pilipino. Sa Pilipinas. Dapat nandun ang pagkiling mo. Sa Pilipinas. Hindi sa isang pirasong politiko o sa pamilya ng politiko na yun. Politicians live and die. Politicians rise and fall. Pero at the end of the day, ang importante, ikaw, yung anak mo, yung pamilya mo. Yun ang importante. Wala halos nag-uusap ng ganyan. Wala halos nakakaunawa. Tama. Bakit? Kasi halos lahat, hirap na hirap sa buhay. Wala na silang oras para mag-isip. Kung ano na lang pinapakain sa kanila ng mainstream media, kung ano na lang pinapakain sa kanila ng social media, yun na lang ngayon yung laman ng utak nila. Wala na sariling pag-iisip eh. Karamihan Pilipino. It is very sad to Brother, see my country being in thank this you, way. Sige, sister, go. Sa baba na lang ako po. Thank you. Follow-up question, Sa sister. pag-entertain sa akin at pagbigay ng time. Follow-up question. Nakalimutan ko kanina. Okay. Nakalimutan ko meron akong gustong itanong sa iyo. Sige na lang. Ang ano na lang. Sa palagay mo kaya, syempre, sa sitwasyon, kasi my concern is about kung ano ang future ng Pilipinas eh. Kung ano nang, Alam mo, overall, oo. kasi parang, I think, and I may be wrong, alisin mo lang yung konsepto ng ng hirap kasi. Alam mo, ang hirap niyan eh. Kausap ko yung mga ibang politiko, ay putang ina mo. Kausap ko yung ganito na lang. Marami akong kausap ng mga matataas sa tao. We're trying to ponder on the things that should be for our country. Wala kang tulak kabigin doon sa dalawa eh. Diretso. Wala ka talagang tulak kabigin doon sa dalawa eh. Alam mo, this world is just so fucked up. It has come to the point na irreversible na yung damage. Alam mong ang Amerika at saka ang China maglalaban. Alam mo yan eventually. Maggegera yung dalawa na yan. Kasi, tinan mo, sinanction ng Amerika ang China. Ang China naman, ang sabi, we are ready to go to any type of war that you want. Whether it be tarification war, whether it be sea, or air, or land, o kahit na anong klase ng gera, ready kami dyan, sabi ng China. So, alam mong eventually, maggegera yung dalawang bansa na yan. Nagkakatalo na lang yan kung saan tayo kikiling. Ito ang problema. Yung dalawang malalaking bansa, nasa gitna tayo ng putang inang dalawang yun. Sa gitna tayo ng dalawa. Nasa gitna tayo ng dalawa. Yun ang pinakamabigat. Tama. Tignan mo, itsura. Ano itsura? Geographically, ito itsura. Ito ang China. Ito ang Hawaii sa Amerika. Ito Pilipinas. Oh. Nandito tayo. Ito mo. Ito ang China. Ito ang Hawaii. Nandito tayo. Nasa gitna tayo ng dalawa. Tangina. yeah. Walang tulak kabigin doon sa dalawa eh. Wala kang tulak kabigin. Whether it be kay Duterte tayo, that also means sa China tayo. O kay Bongbong Marcos tayo, that means sa Amerika tayo. Wala kang tulak kabigin doon sa dalawa. Bakit? Parehas nasa gitna tayo ng dalawang magbabanggaang bansa eh. Wala kang tulak kabigin eh. Diba? Wala ka talagang tulak kabigin doon sa dalawa. Saan ka ngayon papanig?
Ang hirap. Ayan o, sabi nung isa, sandwich. Sandwich ka talaga. Wala eh. Ako, ito nga suggestion ko sa inyo. Gaya pa rin ng dati. Walang iba, walang bago. Gaya pa rin ng dati. Tabaan mo utak mo, trabahuhin mo ng husto, tapos pag-ipunan mo ng husto, yung kabilang buhay. Doon tayo sa kabilang buhay. Doon tayo. Hindi Tama. lang dito sa buhay Tama. na to, kundi sa kabilang buhay. Totally agree. Alam mo, there's nothing more comfortable than yung konsepto na mayaman ka na nga dito sa buhay na to, tas mabuting tao ka pa, tas gumawa ka ng sobrang daming kayamanan mo sa kabilang buhay na aanihin mo ron pagtawid mo na sa kabila. Kasi talagang, etong mundo, it's just so fucked up. If you only know what I know, masisiraan ka ng ulo pag alam mo lahat ng bagay na alam ko. Masisiraan ka ng ulo pagka alam mo lahat ng bagay na alam ko. Hindi na normal ito eh. Itong mga nakakausap ko ng mga matataas sa politiko, hindi na normal ito. Hindi na normal yung mga nakakakwentuhan kong mga tao. Alam mo, ang layo-layo na nito dun sa panahon na barker pa lang ako ng jeep, construction worker lang ako. Ang layo na nito dun eh. Hindi na ito yun. Hindi na ito yun. Hindi na ito yung dating Chester na nagtatawag ng pasahero. Oh, sakay kayo, sakay kayo. Hindi na ito yun eh. Pero ito na ngayon, yung version ng Chester na nakakatulong na sa mga kapwa-tao sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Pera, okay, sige. May mga taong natutulungan ng pera ni Chester kasi konti lang naman yung pera ni Chester eh. Hindi naman ako masyadong mayaman eh. When I say mayaman, ang ibig ko sabihin, yung kinikita ko mas malaki kaysa sa ginagastos ko. Kasi hindi naman ako maluhong tao. Hindi ako maluhong tao. Sapat lang ako gumastos. Mababa nga lang eh. Siyempre, tungkol sa negosyo, ibang usapan yun. Malaki yan talaga gastos sa negosyo. Pero kung ako lang personal sa personal kong buhay, kung alam mo lang, mas malaki kapag gumastos kaysa sa akin. Mas malaki kapag gumastos kaysa sa akin. Pero ako, mas pinaghahandaan ko yung kabilang buhay. Yun talaga yung pinaghahandaan ko. Yung nakikita ko in the future that we will be talking, we are speaking about not just 60 years, not just 70, not just 80, not just 100 years. Maikli masyado yung 100 years na yan eh. Imagine mo, bago ka lumitaw dito sa mundo, ikaw mismo, bago ka lumitaw dito sa mundo, ang mundo somewhere around 4.5 billion years old na. And you are just a tiny speck in the vastness of the years that have passed by. Pagkamatay mo, meron pang bilyon-bilyong taong lilitaw. At wala halos nag-uusap dyan. Walang nag-uusap tungkol dyan. Walang nag-uusap tungkol sa bilyon-bilyong taon na lilipas, na nilamong ka na ng lupa, hindi ka nakilala. Pati buto mo, abo na rin. Walang nag-uusap sa bilyon-bilyong taon darating. Lahat ng tao, hirating-hirate sa 60, 70, 80 taon, 100 taon dito sa lupa. Without considering that there will be billions upon billions and trillions upon trillions of years that will pass by after you die. Mas may pag-asa pa na mas konti yung mga bituin sa dagat kaysa sa mga magiging taon mo mula dun sa panahon na namatay ka hanggang sa walang hanggan. Wala halos nag-iisip. Wala halos nag-iisip. And I urge you, Filipinos, my countrymen, I urge you, mag-focus tayo dun sa kabilang buhay na okay lang na na-entertain ka ng politika rito, okay lang na na-entertain ka ng trabaho at ng pagkain at ng pagbabayad ng ilaw, ng tubig, ng renta at ng kung ano-ano pa ng buhay na ito. Pero wag mong kalimutan yung kabila. Wag mong kalimutan yung kabila. Yan ang isa sa mga na-appreciate ko sa amin. Sa mga taong yung mga matatanda na. Yung mga matatanda. Sila nagfo-focus na dun sa kabila. Kung ano ba makikita natin dun, kung ano ba magagawa natin dito na will reverberate to everlasting. Ako, personally, hindi na ako interesado sa pera eh. Na hindi naman ako ipokrito. Kung madagdagan, okay, sige. Pero hindi na ako katulad nung panahong kabataan ko na actively seeking ako na kailangan gumawa ng pera. Hindi na ako ganun. At tinan mo, kung di nyo nakikita, nagtsatsaga nga ako rin sa Project 1M na, putang ina, napakabagal ng pera. Hindi naman ganito kabagal kumita ng pera kung personal ko lang. Influencer ako.
Isipin ninyo, kahit sino siya, pakita ko lang sa inyo ha, pakita ko lang sa inyo sandali impluwensya ko ha, pakita ko lang sandali sa inyo. Pilipinas, kung halimbawa may negosyo ka, at mayaman ka, at ipopromote ko yung negosyo mo sa loob ng isang buong buwan, magbabayad ka 50 mil sa akin, 50 mil lang. Yun lang, 50 mil lang. Pero popromote ko ang negosyo mo sa loob ng isang buong buwan. Payag ka, yes or no? Ayan o, tala mo. See? Tamo. Ayan o. Nakikita ninyo ngayon, ayan o. See? May mga nag-yes dito. Ayan o. Kahit 500k paldo na negosyo nila. Tingnan mo, kahit mag-charge ako ng 500k, payag yung isa. Kalahating milyon. Isang buwan, straight yun. Bubugbugan ko ang negosyo mo. Puro tungkol lang lahat sa negosyo mo. Yun lang ang pag-uusapan. Isang buong buwan, straight. Kahit kalahating milyon, ayan, sabi ng isa. At yan mo, ang general majority nag-yes. 50 mil pa lang pinag-uusapan. Makakapag-charge ako ng 100,000, 200,000 para dito. Isang buong buwan, bubugbugan ko negosyo mo. Negosyo mo lang ang pag-uusapan sa gitna ng audience ko with my credibility. Diba? Kita mo? Pero tignan mo, nagtsatsaga ako ngayon dito sa Project 1M. Na ano kinikita? Barya. Bakit? Hindi naman kasi tutungkol sa pera. This is not about money. This is not about power. This is not about fame. So wag po kayong mag-alala na iniisip ninyong kakandidato ako. Hindi ako interesado sa politika. Hindi ako interesado. Diretsahan, hindi ako interesado sa politika. Yang politika, masyadong maliit yan. Masyadong maliit yung konsepto ng politika. I would rather die as a hero telling the truth to the Filipino people rather than live in fame. Mas okay na sa akin na mamatay na ang nasa puso at isip ko yung ikabubuti ng pamilya ng mga kapwa-tao kaysa mabuhay ako ng sobrang yaman tas wala naman akong pakinabang bukod sa pera ko. Yun. So, overall, paghandaan ninyo yung buhay nito, magiging mahirap. Ito sagot ko dun sa tanong mo, anong mangyayari sa Pilipinas, magiging mahirap ang mga susunod na panahon. At hindi lang ito tungkol sa'yo, tungkol din ito sa mga anak mo na mas magiging mahirap pa ang buhay ng mga anak mo kaysa sa buhay mo ngayon. Paano ko nasabi? Kasi ganun yung kinabuhay ng mga magulang natin. Mas mahirap na ang buhay natin ngayon kaysa sa buhay ng mga magulang natin noon. It is a track record na lagi talagang pahirap ng pahirap ang buhay dito sa mundo. That being said, mag-ipon ka, talinuhan mo, trabahuhin mo ng gusto hanggang makaipon ka ng sapat na halaga para makapag-focus ka na ngayon dun sa magagawa mo sa kabilang buhay. Yun. Yun ang masasabi ko overall. Hindi bubuti yung lagay natin. Let's just put it that way. I hate to be the bearer of bad news. Pero mas mabuti ng pagtapatan kita ng masakit na katotohanan kaysa himasin kita ng masarap na kasinungalingan. Hindi bubuti ang lagay natin. Diretsahan lang. Hindi bubuti ang lagay natin sa Pilipinas. Lalo pang hihirap ang buhay. Nagkakatalo na lang kung gusto mo bang mahirapan na tinatrabaho yung pangarap mo o gusto mo na lang mahirapan nang dinaramdam mo na lang ang buhay. Pumili ka na lang kung paano mo gustong mahirapan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Sir, maraming salamat ha.